Kabanata 1981 Wang Lin na may itim na buhok. Ang sigaw ng pagpatay at pagkawasak ay nagsanib upang bumuo ng kulog ng pagpatay na magbubura sa lahat ng buhay. Ang kulog na ito ay naglalaman ng pagkawasak at siyang balangkas ng paggunaw. Ang kanyang pag-iral ay siyang pinagmulan ng lahat ng dilim sa mundo, ang pagpapahayag ng lahat ng kamatayan at pagkawasak. Nang buksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata, wala itong liwanag. Ito'y ganap na madilim. Ang dilim na ito ay pinalitan ng kanyang mga pupil, at ang kanyang buhok ay naging ganap na itim. Mahabang buhok na itim at itim na mga mata. Nais ko lang malaman kung makakapasok pa ako sa unang palasyo sa Empyrean Trial sa kalagayan ko ngayon. May ngiti sa kanto ng bibig ni Wang Lin, ngunit kung may makakakita ng ngiting iyon, tiyak ay mangyayari sa kanila ang lamig. Ito ay hindi isang ngiti ng kaligayahan, kundi isang ngiti ng kalupitan. Nang makita ni Empyrean Exalt Haizi ang ngiti ni Wang Lin mula sa malayo, ang buong katawan niya ay nilamig. Pakiramdam niya na ang Wang Lin na kilala niya ay naging isang ganap na estranghero. Ang Wang Lin na may itim na buhok ay nagdulot sa kanya ng matinding takot, parang siya ang natural na kalaban ni Haizi. Nayanig ang kanyang katawan at umatras siya ng ilang hakbang. Ang daliri na lumitaw sa walang laman na espasyo ay dahan-daang umatras. Parang ang walang laman na espasyo ay naglalaman ng isang pares ng mata na puno ng pagkabigla. Magsimula na ang pagpatay. Tumalon si Wang Lin sa hangin at umabot ang isang dagandong mula sa kanyang katawan. Walang katapusang mga kidlat na itim ang lumitaw sa paligid ni Wang Lin. Sumigaw siya sa langit at ang mga kidlat ay tumama sa mga daan-daang mga nilalang na papalapit sa kanya. Ang mga daan-daang nilalang na ito ay karaniwang hindi natatakot. Sila ay mga death cultivators, at ang kanilang layunin ay mamatay upang tuparin ang kanilang misyon. Kahit ang kanilang mga damdamin ay pinipigilan at halos tinanggal. Ngunit sa sandaling ito, nang marinig nila ang sigaw ng Wang Lin na may itim na buhok, nang inig ang kanilang mga puso. Gayunpaman, wala na silang daan ng pagtakas, kaya't sabay-sabay silang nagtakbuhan patungo sa kanya. Ang ngiti ng Wang Lin na may itim na buhok ay nagpapakita ng kalupitan at ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan. Nang siya ay lumapit, inabot niya ang mga daan-daang tao. Inalag niya ang kanyang kanang kamay at ang mga itim na kidlat ay bumuo ng isang lambat. Ang tunog ng mga kulog ay umalingaw nang ang mga dekadang tao sa harap ay nag-self-destruct habang ang lambat ay papalapit. Ang lakas ng kanilang self-destruction ay sumabog sa lambat ng kidlat. Ngunit ang kakaibang bahagi ay bagamat kayang sirain ng lakas na ito ang mundo, ito'y napakamahina sa harap ng lambat. Ang lambat ng kidlat ay nagkawatak-watak sa napakaraming mga lambat at tumama patungo sa mga nilalang. Ang sinumang natama ng kidlat na ito ay nanginginig at ang kanilang katawan ay nabasag. Naglakad si Wang Lin na parang hangin. Harap ang mga daan-daang tao, ang kidlat ay patuloy na naglalabas mula sa kanyang katawan. Sinumang sumugod sa kanya ay nasira. Ang bilis ni Wang Lin ay hindi kapani-paniwala, at sa isang kisap mata ay dumating siya sa likod ng isang nilalang. Inangat niya ang kanyang kanang kamay at itinuro ang nilalang. Ang itim na kidlat ay tumama at ang cultivator ay nanginig bago sumabog. Nang magpatuloy si Wang Lin sa pagpatay, parang wala siyang pakiramdam ng pagod o pagkakaroon ng sugat. Ang lakas ng self-destructions ay sumabog sa kanya, ngunit hindi ito naging dahilan upang huminto siya. Sa isang maikling panahon, higit sa kalahati ng mga nilalang ay namatay dahil sa kidlat ni Wang Lin. Ang natitirang daan-daang tao ay nagtipon upang bumuo ng isang formation ng may isang sumigaw, bind formation. Nayanig ang lupa at ang enerhiya ay parang sumabog mula sa ilalim. Ang daan-daang tao ay naging isang higanting palad. Ang palad na ito ay itim at direktang nagtutok kay Wang Lin. Hindi huminto si Wang Lin. Itinaas niya ang kanyang kamay at ang daan-daang kidlat na itim ay lumitaw. Ang pagkawasak at kalooban ng pagpatay sa mga kidlat ay bumuo ng itim na usok na bamalat kay Wang Lin. Ang mga kidlat ay lumipad patungo sa palad na parang napakaraming meteor. Dumagundong ang tunog at ang palad ay biglang bumagsak. Ang daan-daang tao sa loob ay namatay. Nang lumabas si Wang Lin, dumadaloy ang dugo mula sa kanyang bibig, ngunit ang kabaliwan sa kanyang mga mata ay lalo pang tumindi. Nang magpatuloy siya, ang mga ripples ay umalingaw sa espasyo bago siya tumingin. Ang daliri na nawala ay muling lumitaw at itinuro ang kanyang noo. Ang bawat nilalang ay magiging walang halaga, nang tumama ang daliri, narinig ang isang misteryosong tinig. Ngunit sa ilalim ng daliri, biglang tumingin si Wang Lin. Ang kabaliwan sa kanyang mga mata ay naging mas matindi at hindi nagpakita ng anumang palatandaan ng pagkahulog. Ang pagwasak ay upang gawing wala ang lahat ng nilalang. Sa iyong maliit na lakas, naglakas loob kang gawing wala ako. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at itinulak ito. Sa kanyang suntok, nag-appear ang napakaraming ripple sa espasyo at isang mahina, pigil na ingay ang umalangaw, parang may nasaktan. Ang daliri na tumutok kay Wang Lin ay biglang bumagsak. Tulad ng nawala ang daliri, mga libu-libong malabong nilalang ang lumitaw sa magkabilang gilid ng kalye.
Nang lumitaw sila, lahat ay tumakbo patungo kay Wang Lin. Ang kalupitan sa kanyang ngiti ay malupit at ang kabaliwan sa kanyang mga mata ay nakakakilabot. Siya ay tumalikod at ang kanyang itim na buhok ay tumubo ng mas mahaba. Ang kanyang buhok ay nahati sa napakaraming hibla at kumalat sa lahat ng direksyon bago tumama sa mga libu-libong nilalang na papalapit. Ang malalakas na tunog ng kulog ay umalingaw. Sa sandaling mahawakan ng itim na buhok ang libu-libong mga anyo, nagpasya silang mag-self-destruct. Ito ay nagbunga ng isang vortex ng pagkawasak na pumulupot kay Wang Lin. Habang ang mga alingaw ng kulog ay umabot sa kanyang pandinig, si Wang Lin ay umubo ng maraming dugo, ngunit ang mga pagsabog ay nilalabanan ng mga hindi mabilang na mga kidlat ng pagpatay sa paligid niya. Muling lumitaw ang libu-libong mga anyo sa kalsada, at isang bagong batch ng libu-libong tao ang sumunod sa kanila. Nais nilang magtagumpay ang bitag na ito. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay naging mabagsik at siya ay umatungal sa langit. Ang kanyang kanang kamay ay kumuha ng isang bagay mula sa kanyang dibdib. Bulong ng kalabaw na kaluluwa, lumabas ka dito. Sa isang etingal, hinayla ni Wang Lin ang bulong ng kalabaw na kaluluwa. Wala na siyang suot na kalabaw na kaluluwa sa katawan. Matapos maitapon ang armor, nawala ang kabaliwan sa mga mata ni Wang Lin at naging malamig na katahimikan. Gayunpaman, ang malupit na ngiti ay nanatili pa rin sa kanyang mukha. Matapos mawala ang kaluluwa ng armor, bumaba ang antas ng pagpapalago ni Wang Lin, ngunit ang kanyang gas ng pagpatay ay tumaas ng ilang ulit. Sa ilang hininga lang, ang itim na gas sa paligid ni Wang Lin ay naging masiksik, at nagsimula siyang tumakbo patungo sa libu-libong tao. Nagpatuloy ang pagpatay habang nanginginig ang puso ni Empyrean Exalt High Z. Si Wang Lin ay tulad ng isang Diyos ng demonyo. Para sa bawat tao na pinatay niya, may isa pang piraso ng pagpatay na lilito sa paligid niya. Bawat tao na pinatay niya ay lalong nagpalabong ng pagkakakilala ni Empyrean Exalt High Z kay Wang Lin. Sa gitna ng mabangis na pagpatay, libu-libong mga katawan ang pinaghati-hati sa isang saglit. Ang katawan ni Wang Lin ay napapalibutan ng walang katapusang mga piraso ng itim na gas, at hindi na makita ang kanyang katawan. Sa mga sandaling iyon, lumitaw ang nawalang daliri sa labas ng itim na gas sa paligid ni Wang Lin at walang awa itong tumuro patungo sa kanya. Ngunit bago tumama ang daliri, hinawakan ito ni Wang Lin at walang awa itong hinayla habang tumatawa. Dahil dito, isang kalahating braso ang nahila palabas. Lumabas ka dito. Ang sigaw ni Wang Lin habang hinihila ang braso palabas. Ang mundo ay umalag at bumuho ang braso. Muli ay narinig ang mahina na ungol mula sa kawalan. Lahat pumasok dito at patayin ang taong ito. Isang tinig na puno ng puot ang umabot mula sa kawalan. Habang ang tinig ay umalangaw, mabilis na lumitaw ang mga anyo mula sa gilid ng kalsada. 10,000 mga anyo ang lumitaw. Hindi nila pinansin si Empyrean Exalt High Z at dumiretso sa pag-atake kay Wang Lin. Ang itim na buhok na si Wang Lin ay umatras ng ilang hakbang, ngayon ay napapaligiran ng maraming itim na gas. Ang kamatayan sa kanyang mga mata ay bumuo ng isang nakakagulat na kaibahan sa malupit na ngiti sa kanyang mukha. Itinaas niya ang kanyang kamay at walang awa na tinamaan ang kanyang noo. 5 elemento na tunay na katawan, lumabas ka dito. Sa mga salitang ito, nayanig ang katawan ni Wang Lin at isang hugis na magsalubong ay lumitaw sa kanyang katawan. Ang 5 elemento na tunay na katawan ay naitapon mula sa kanyang katawan. Ang 5 elemento na tunay na katawan ay lumabas at may seryosong ekspresyon. Lumitaw siya sa tabi ni Empyrean Exalt High Z at tinitingnan ito. Matapos mawala ng 5 elemento na tunay na katawan, bumaba ang antas ng pagpapalago ni Wang Lin, ngunit ang gas ng pagpatay sa paligid niya ay naging mas puro. Essence ng restriction, lumabas ka dito. Essence ng absolute beginning, lumabas ka dito. Essence ng thunder, lumabas ka rin dito. Patuloy na sumigaw si Wang Lin hanggang sa ang kanyang mga essence ay naitapon mula sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, ang 10,000 mga anyo ay lumapit. Sa loob ng itim na gas, itinaas ni Wang Lin ang kanyang ulo. Ang kamatayan sa kanyang mga mata ay nanatili pa rin, ngunit ang malupit na ngiti ay medyo nawala na. Nagtakbong siya patungo sa 10,000 tao at nagsimula ng isang pagpatay. Ang malalakas na tunog ng kulog ay umalingaw, at ilang sandali pa, si Wang Lin ay nabangga pabalik, umubo ng dugo. Pakiramdam niya ay bibigay na ang kanyang katawan. Kahit gaano siya kalakas, hindi niya kayang mabuhay sa mga atake ng 10,000 tao. Buhay at kamatayan, karma, at totoo at pekeng, lumabas ka dito. Si Wang Lin na may itim na buhok ay umatungal at ang kanyang katawan ay nayanig. Ang kanyang 3 ethereal na essence ay naitapon din mula sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, si Wang Lin na may itim na buhok ay tanging 2 essence na lamang pagpatay at ganap na pagtatapos. Wala na ring essence na tunay na katawan, tanging ang kanyang orihinal na katawan na lamang. Ang itim na gas sa paligid ng kanyang katawan ay biglang kumipot at naging isang itim na balabal sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay naging ganap na itim.
Ang kanyang mga mata ay puno ng kamatayan at wala nang ngiti sa kanyang bibig. Tila siya ang personifikasyon ng kamatayan. Tahimik niyang tinitingnan ng mga 10,000 tao na tumatakbo patungo sa kanya at isinara ang kanyang mga mata. Nang isinara niya ang mga mata, ang mga 10,000 tao ay nanginig, at nang buksan niya muli ang mga mata, sila ay lahat nawala sa kanyang harapan. Ang mga nawala ay pati na rin ang kalsada at ang mga bahay sa gilid. Naging mga guho at alikabok sa kasaysayan. Pati ang mga snowflake ay naging itim habang nahulog. Pigilan ng langit na daw. Ang lahat ng mga kaluluwa sa ilalim ng langit ay kailangang magdusa ng dibinong pagsubok. Palayain ang iyong sarili mula sa mga paniniwala na nagdudulot lamang ng pagkawasak at maglakad sa landas ng tunay na daw, bulong ni Wang Lin habang itinaas ang kanyang kanang kamay upang hawakan ang daliri na biglang lumitaw sa tabi niya. Pagkatapos ay dahan-dahan niya itong pinisil. Sa isang kaluskos, ang daliri ay nabasag. Sa isang hila-hila, isang anyo na kumikislap ng puting liwanag ay nahila mula sa kawalan. Hain ka ang Imperial Teacher. Hindi tinitingnan ni Wang Lin ang anyong na kumikislap ng puting liwanag. Binitiwan niya ang kanyang kanang kamay at direktang hinawakan ang leeg ng anyo bago muli itong pinisil. Ang anyo ay nagyelo ng malakas at biglang bumuo. Hindi. Hindi ka si Wang Lin. Sino ka? Ang tinig ni Empyrean Exalt Haizi ay puno ng takot habang umalingaw sa katahimikan ng gabing iyon. Ang itim na buhok na si Wang Lin ay lumingon at malamig na tiningnan si Haizi habang papalapit. Kabanata 1982 ang katahimikan ni Haizi. Ikaw, sino ka? Si Empyrean Exalt Haizi ay labis na mapatla. Ang kanyang mga mata, na dati maganda, ay puno ng hindi maipaliwanag na takot. Ang kanyang katawan ay kusang umatras habang papalapit si Wang Lin. Wang Lin. Hindi ako tinatawag na Wang Lin. Ang pangalan ko. Dapat ay pagpatay. Dahan-daang naglakad si Wang Lin patungo kay Empyrean Exalt Haizi. Ang kanyang ekspresyon ay malamig, walang anumang emosyon. Siya ay labis na walang pakialam. Ang 5 elemento na tunay na katawan ni Wang Lin ay may seryosong ekspresyon. Nasa tabi siya ni Empyrean Exalt Haizi, tinitingnan ng itim na buhok na si Wang Lin. Sa paligid niya, ang Thunder Essence, Absolute Beginning Essence, at ang 3 Ethereal Essences ay nagningning na parang nagsasanib upang labanan ang itim na buhok na si Wang Lin. Ang pagpatay ay dumating sa mundong ito at pinalitan ng liwanag upang maging pagkawasak. Lahat ng buhay ay kailangang magdusa ng walang katapusang paghihirap. Si Empyrean Exalt Haizi ay umatras ng takot nang maglakad ang 5 elemento na tunay na katawan ni Wang Lin. Kinakatawan nito ang kanyang maraming essences upang labanan ang itim na buhok na si Wang Lin. Ikaw lang ang aking 5 elemento na tunay na katawan at mga essence, at gusto mong pigilan ako. Tiningnan ni Wang Lin ang 5 elemento na tunay na katawan. Simula nang magpakita ako, hindi ako babalik hanggat hindi natatapos ang pagpatay at pagkawasak. Ikaw. Mawala ka. Ang mga mata ni Wang Lin na may itim na buhok ay walang liwanag habang iniwasiwas ang kanyang kamay patungo sa 5 elemento na tunay na katawan. Sa galaw na ito, ipinakita ng 5 elemento na tunay na katawan ang tanda ng pakikibaka ngunit agad itong gumuho. Ang tunay na katawan ay naging 5 essence at lumipad patungo sa kanang kamay ni Wang Lin na may itim na buhok bago nawala. Ngayon, sabihin mo kung sino ka. Tumigil si Wang Lin sa harap ni Empyrean Exalt Haizi at tiningnan siya. Ang kanyang tinig ay malamig at may kasamang puot. Ang mukha ni Empyrean Exalt Haizi ay mapatla at binuksan niya ang kanyang bibig upang magsalita, ngunit sa huli, hindi siya nagsalita ng anuman. Si God ay hindi ako inimbitahan sa bundok ng emperador, hindi ba? Ang bitag na ito ay ginamit ka bilang pain upang akitin ako, hindi ba? Empyrean Exalt Haizi, ang iyong pagkakakilanlan, maliban sa pagiging disipulo ni Grand Empyrean God, ay bahagi ka rin ng sektang Imperial Teacher. Hindi ba? Sa Mountain Sea, hindi na baliwang naputol na palad. Piniling itong atakihin ka dahil ikaw ay katulad ko wala sa atin ang kabilang sa Immortal Astral Continent. Ako ay galing sa Cave World, at ikaw. Galing sa labas ng Immortal Astral Continent. Ibig sabihin, ang sektang Imperial Teacher ay galing sa labas ng Immortal Astral Continent. Tahimik na sinabi ni Wang Lin na may itim na buhok, at bawat salita ay naging dahilan upang maging mas mapatla ang mukha ni Empyrean Exalt Haizi. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi at nanatiling tahimik ng matagal bago tumingin kay Wang Lin. Ang aking orihinal na katawan ay medyo masyadong malambot pa. Dapat ay nalamdaman niya na ito, ngunit pinili niyang huwag maniwala. Ipinagpag ni Wang Lin ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay walang malasakit habang itinaas niya ang kanyang palad at tinamaan si Empyrean Exalt Haizi. Papunta siyang patayin siya. Ang palad na ito ay sapat na upang sirain ang katawan ni Empyrean Exalt Haizi at ang kanyang orihinal na kaluluwa. Hindi umiwas si Empyrean Exalt Haizi. Pumikit siya at tumulo ang mga luha mula sa mga sulok ng kanyang mga mata. Hindi siya nagbigay ng anumang paliwanag.
Ang palad ay papalapit kay Empyrean Exalt High Z. Mababa na ang distansya at mukhang guguho na siya. Sa sandaling iyon, isang matalim na puwersa na kayang durugan ang mundo ay biglang sumulpot sa likod ni Empyrean Exalt High Z. Ang puwersang ito ay naging isang anyo ng isang medyo nakayukong matandang lalaki. Hinayla ng kanyang kaliwang kamay si High Z pabalik, at sabay nito ay itinaas ang kanyang kanang kamay upang salubungin ang palad ni Wang Lin. Isang malakas na ugong ng kulog ang umalingaw at nayanig ang katawan ni Wang Lin na may itim na buhok nang siya ay tinulak pabalik. Ang mga tunog ng pagpupugto ay umabot mula sa loob ng kanyang katawan na para bang mag-i-explode siya. Matapos siyang umatras ng 7 hakbang, ang kanyang katawan ay bumagsak sa itim na gas ngunit agad itong nabuo muli. Huminto si Wang Lin na may itim na buhok sa ika-9 na hakbang. Ang kanyang ekspresyon ay neutral at hindi nagulat kahit kaunti habang malamig na tinitingnan ng matandang lalaki na nagligtas kay High Z. God. Ang matandang lalaki ay si Grand Empyrean God. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Pagkatapos iligtas si High Z, tumingin din siya kay Wang Lin. Tahimik na sinabi ni Wang Lin na may itim na buhok, sa bitag na ito, maliban sa lakas ng Imperial Teacher, naruroon ka rin. Pagkawasak at pagpatay. Pinag-isipan ko kung ano ang ginamit mo upang makatawid sa ika-17 na palasyo. Sa iyong antas ng pagpapalago, ang kaluluwa ng armor lang ay hindi sapat upang umabot sa antas na iyon. Kaya't lumabas na mayroon kang lakas na kumakatawan sa pagpatay at pagkawasak. Ang mga mata ni God ay bahagyang kumupas. Ang palad na iyon ay naglalaman ng lakas ng isang Grand Empyrean, ngunit tinulak lamang nito si Wang Lin ng 9 na hakbang pabalik. Ganito ba ang dahilan kung bakit ka lumahok sa bitag na ito? O napansin mo lang ang bitag na ito at ginamit ang pagkakataon upang malutas ang mga pagdududa sa iyong isipan? Ang mga mata ni Wang Lin na may itim na buhok ay naging mas malamig. Pagkatapos niyang magsalita, sadyang inatake niya si God. Ito ang kanyang unang pagkakataon na umatake sa isang Grand Empyrean. Ngunit hindi ito naging dahilan upang magpakita ng paghamak si God, lalo pa siyang naging seryoso. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at nagbago ang kulay ng mundo. Ang hangin at snow ay nagtipon upang maging isang malaking espada ng nyebe na tumama kay Wang Lin. Kinakatawan ko ang pagkawasak at kontrol sa pagpatay. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang kamay at tinamaan ang espada ng nyebe habang ito'y bumabagsak. Ang suntok na ito ay nakasalubong sa espada ng nyebe at isang malakas na ugong ng kulog ang umalingaw. Ang espada ng nyebe ay gumuho, ngunit ang katawan ni Wang Lin ay bumagsak sa hindi mabilang na piraso ng itim na gas. Bigla siyang nagbago ng direksyon at tumakbo patungo kay God. Si God ay nagkunot ng noo. Habang ang malaking bilang ng itim na gas ay papalapit, itinaas niya ang kanyang kamay at bumuo ng isang bilog sa harap niya. Sa isang iglap, isang maliwanag na liwanag ang kumislap na parang araw na sumek. Ang liwanag na ito ay naging isang selyo at mabilis na kumalat mula sa kanyang kamay. Ang liwanag ay kumalat at tumama sa papalapit na itim na gas. Parang isang labanan sa pagitan ng dilim at liwanag. Nawala ang liwanag at hindi kumilos si God, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpakita ng napakalakas na liwanag. Ang itim na gas sa harap niya ay tinakpan ang liwanag at bumalik sa hugis ng Wang Lin na may itim na buhok bago si God. Hindi mo kayang talunin ang matandang lalaking ito. Tinitingnan ni Grand Empyrean God si Wang Lin. Ang kanyang matandang mukha ay nagpapakita ng mga senyales ng pagbabalik sa kabataan habang ang kanyang mga mata ay kumislap. Tahimik na sinabi ni Wang Lin na may itim na buhok, hindi mo kayang umiwas sa pagkawasak at pagpatay. White-haired Ascendant Empyrean. Black-haired Ascendant Empyrean. Wang Lin, pinahina kita. Ngayon, si High Z ay walang kasalanan. Ibigay ko ito sa iyo at tapos na ang usapang ito. Iniabot ni God ang kanyang kamay sa kalawakan at may kumislap na gintong liwanag. Isang piraso ng gintong fragment na kasing laki ng palad ang lumitaw sa kanyang kamay. Inobserbahan ko ang iyong katawan at nakita ang mga bakas ng espada na ito. Ang piraso ng ito ay makakatulong sa iyong metal essence upang makarating sa ganap. Ipinagpag ni God ang kanyang kanang kamay at ang piraso ng espada ay lumipad patungo kay Wang Lin. Nakatigil ito sa harap niya nang hindi gumagalaw. Matapos ibigay ang piraso ng espada, tinitigan ni God si Wang Lin ng malalim. Pagkatapos ay tumalikod siya at umalis na kasama si Empyrean Exalt High Z na patuloy na tahimik na nag-iisip. Pagkatapos nilang mawala, ang seal sa kalye ay nawala, ngunit ang mga guho ay mananatili magpakailanman. Sa malayo, unti-unting sumikat ang araw upang magpalaganap ng liwanag at tinakpan ng lupa ng liwanag. Nakatayo si Wang Lin na may itim na buhok at tinitingnan ang kalangitan. Tahimik siyang nag-isip ng matagal. Habang lumilipas ang oras, ang araw ay tumaas sa kalangitan at ang liwanag ay kumalat na parang ripples. Ang liwanag ay mabilis na kumalat sa silangang lungsod. Nang dumating ang mga ripples na kumakatawan sa liwanag sa kalye, hindi pa rin gumalaw si Wang Lin.
Tiningnan niya ang liwanag na papalapit hanggang sa dumaan sa kanyang katawan. Dahan-daang naging puti ang kanyang buhok mula sa itim habang dumadaan ang liwanag. Ang lamig at kawalang interes sa kanyang mga mata ay napalitan ng pagod at kalungkutan. Hindi ginamit ni Wang Lin anumang paraan upang pilitin ang pagpatay mula sa pagbaba sa kanyang orihinal na katawan, dahil naunawaan niya na kapag bumaba na ang kanyang pagpatay, wala nang mababago. Simula ngayon, sa ilalim ng araw, ako si Wang Lin na may puting buhok. Sa dilim, ako si Wang Lin na may itim na buhok, ang pagpatay. Gaya ng pagsikat at paglubog ng araw, mahirap baguhin. Sa kabutihang palad, mayroon akong lakas mula sa avatar sa kalawakan upang bahagyang supilan ito at manatiling mulat. Ang itim at puti ay mananatiling magpakailanman sa katawan ni Wang Lin. Nagsay si Wang Lin. Hindi na niya layunin pang habulin si Haize. Ipinagpag niya ang kanyang kanang kamay upang kunin ang piraso ng espada at kunin ang Heavenly Bull Soul Armor bago naglakad palayo. Panahon na upang umalis. Lahat ng bagay sa Celestial Clan na ito, maging ang kanyang lihim o pinagmulan, ay hindi ko na nais isipin. Nawalan si Wang Lin ng kanyang hitsura sa malayo. Dumating na ang bukang liwayway at patuloy ang pagbagsak ng nyebe. Nagtagal ang nyebe ng matagal. Sa madaling araw ng 2 araw matapos iyon, ang nyebe ay natakpan ng lupa na parang makapal na kasuotan ng cotton. Sa madaling araw ng 2 araw pagkatapos nito, si Wang Lin, Liu Jinbiao, at ang Sea Dragon ay tumayo sa labas ng silangang pintuan. Tinitingnan niya ang likuran ng Ancestral City at tahimik na naghihintay. Di nagtagal, nang maghintay si Liu Jinbiao ng may kasiyahan, nakita niya ang 2 figure na lumitaw mula sa malayo. Isa sa kanila ay nakasuot ng malaking pulang damit, si Shu Liguo. Ang mukha ni Shu Liguo ay puno ng kalituhan. Parang may isang bagay na tumatawag sa kanya sa mga nakaraang araw. Dahil sa pakiramdam na ito, dumating siya sa silangang pintuan. Sa tabi niya, ang baliw na tao ay naglalakad ng mayabang. Dumating din siya rito dahil naramdaman niyang may tumatawag sa kanya, tulad kay Shu Liguo. Nagalit siya, kaya't nagdesisyon siyang dumating. Ha! Ikaw! Anong gulo, ikaw pa rin ang magpapakita sa harapan ng aking harapan. Nang makita ng baliw na tao si Wang Lin, agad siyang lumaki ang mata. Ibinangon niya ang kanyang manggas at tatakbo patungo kay Wang Lin. Nang makita ni Shu Liguo si Wang Lin, siya rin ay nagulat. Si Wang Lin ay nagsay habang tinitingnan ng baliw na tao na tumatakbo patungo sa kanya. Tiningnan niya si Shu Liguo at dahan-daang sinabi, Shu Liguo, malapit ko nang iwanan ang lugar na ito. Mananatili ka ba dito o sasama ka sa akin? Nang pumasok ang kanyang mga salita sa isipan ni Shu Liguo, naramdaman ng kanyang isipan ng isang alingaw-ngaw. Isang bahagi ng selyo ang natanggal at ang mga alaala mula sa nakaraan ay lumitaw sa kanyang isipan. Kabanata 1983 May mga tigre sa bundok. Nang makita ni Shu Liguo si Wang Lin, siya ay nayanig at nanatiling nakatitig ng walang imik. Ang lahat ng mga alaala na pumasok sa kanyang isipan ay nagdulot ng mga luha na tumulo sa kanyang mga mata. Naalala niya si Wang Lin at kung paano siya pinende bilang isang demonyo ni Wang Lin. Naalala niya na sumunod siya kay Wang Lin sa loob ng libu-libong taon, naalala niya ang lahat ng kanyang natutunan at ang mga salita ng kanyang masamang guro. Naalala niyang ganap na nagising siya matapos umalis mula sa mundo ng kuweba. Master. Nayanig ang katawan ni Shu Liguo at pumutok ang mga mata. Mabilis siyang naglakad patungo kay Wang Lin at tinabig si Liu Jinbiao na nagtatangkang sumaludo. Matapos itulak si Liu Jinbiao, tumayo si Shu Liguo kung saan nakatayo si Liu Jinbiao, at ang pagkabigla sa kanyang mukha ay naging porma ng pagpaparangal na madalas niyang ipinapakita. Master, ang maliit na Shu ay sa wakas ay muling nakatagpo sa iyo. Sa mga nagdaang taon, ang maliit na Shu ay araw-araw na nananabik na makita ka, at hindi ko na kayang maghintay na magkasama tayo muli. Master, ang pagiging tapat ko sa iyo ay hindi magbabago, kahit pa magbago ang oras. Hindi ito magbabago dahil sa pagiging ibang buhay. Ikaw ang aking guro sa buhay na ito, at sa susunod na buhay, at sa susunod pa, at sa susunod pa. Master, hindi mo ako maaaring iwanan, hayaan mong sumunod ako sa iyo. Kahit na kailangan kong umakyat sa bundok ng mga talim o bumaba sa dagat ng apoy, hindi ko yuyuko, hindi ako mag-aalinlangan. Master, kahit nahuli akong nakatagpo sa iyo, ako ang pinakamatagal na sumunod sa iyo. May iba na maswerteng nahanap ka ng maaga, pero paano maihahambing ang kanilang pagiging tapat? Guro, sa wakas natagpuan kita. Habang nagsasalita si Shu Liguo, nagpatuloy ang mga luha ng kasiyahan na tumulong mula sa kanyang mata habang si Liu Jinbiao ay nakatitig lang mula sa gilid. Habang sumisigaw ng masaya si Shu Liguo, hindi niya nakalimutang titigan si Liu Jinbiao ng matalim, parang sinasabi sa kanya na siya ang tunay na unang tagasunod ni Guro. Humph. Walang nakakaalam ng demonyong ito kundi ako. Noong sumunod pa si Lolo Shu sa demonyong ito, maliit na Jinbiao, ikaw ay abala pa sa panlilinlang sa mga tao. Maglalakas loob ka bang agawin ang pabor ni Guro mula sa akin?
Salang, mukhang inisip ni Liu Jinbiao na kaya niyang malampasan ako. Kailangan ko siyang turuan na hindi biro si Lolo Shu. Nang titigan ni Shu Liguo si Liu Jinbiao, agad na nakaramdam ng kilig sa puso si Liu Jinbiao. Nag-atubili siya at malapit nang magsalita ng isang malakas na tunog ang narinig mula sa tabi niya. Ang Sea Dragon na naging kasing laki lang ng isang daliri at tamad na nakasabit sa balikat ni Liu Jinbiao ay biglang tumangala nang marinig ang pangalang, Shu Liguo. Matalim itong tumingin kay Shu Liguo at naglabas ng isang malakas na hiyaw. Ang hiyaw ng dragon ay nagpagulat kay Shu Liguo. Ipinakita ni Liu Jinbiao ang isang ekspresyon ng kayabangan. Kung hindi lang dahil sa presensya ni Wang Lin, tiyak na tatawa siya ngayon. Haha, buti na lang at naghanda ako at may Sea Dragon ako. Gusto kong makita kung paano magiging mayabang si Shu Liguo ngayon. Ipinakita ni Liu Jinbiao ang kayabangang mukha at hinaplos ang likod ng Sea Dragon. Tumingin siya kay Shu Liguo nang may pang-aasar. Hindi pinansin ni Wang Lin ang tensyon sa kanilang mga mata at tumingin kay Madman, na tila naguguluhan sa mga salita ni Shu Liguo. Sa puntong ito, nakalimutan na ni Madman ang maghanap ng gulo kay Wang Lin. Sa halip, tinitigan niya si Shu Liguo na parang gusto niyang umiyak. Little Red, anong sinasabi mo? Hindi ba't ako ang iyong guro? Paano siya naging guro mo? Ako ba ang guro mo o siya? Sino ang guro mo? Ang mukha ni Madman ay puno ng kalungkutan at agad niyang hinawakan si Shu Liguo. Naalala ni Shu Liguo na may ganitong tao pala sa kanya at tiningnan siya ng may pagkamasama. Matapos gumaling ang kanyang mga alaala, nag-iba ang tingin niya kay Madman kumpara dati. Ito ay parang noong nagkakunsabo siya kay Liu Jinbiao upang nakawin ang dugo ni Madman. Bitawan mo ang kamay mo, ang iyong lolo'y ang banal na guro na ito, ang matalino at may malupit na pigya. Sa puntong ito, mabilis niyang tinignan si Wang Lin at ang puso niya ay tumibok ng mabilis. Matagal na siyang wala sa harap ng demonyo kaya't muntik na niyang masabi ang hindi nararapat. Lumayo ka. Huwag mong guluhin si Lolo Shu. Mabilis na binitiwan ni Shu Liguo ang kamay ni Madman at umatras ng ilang hakbang. Ipinagdiwang ang kanyang katapatan. Ang mukha ng Madman ay puno ng kalungkutan at agad na naging pula ang kanyang mga mata. Nagsimula siyang magdaing kay Wang Lin. Ikaw, nasaktan mo ang lolo ni Little Flower at ngayon inagaw mo pa si Little Red. Little Red. Nagtakbo ang Madman patungo kay Wang Lin upang higpitan ang kanyang leeg. Tiningnan ni Wang Lin ang maingay na Madman sa kanyang harapan ng may komplikadong ekspresyon at nagbuntong hininga. Madman, pumunta ako sa Ancestral City para makita ka. Dahil hindi mo ako maalala, maaari mong ituring ang nangyari sa Cave World na isang panaginip. Madman, aalis na ako. Pumikit si Wang Lin at pinayagan ng Madman na higpitin siya. Sandali lang, isang malambot na puwersa ang itinulak ang Madman ng ilang talampakan palayo. Binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata at humarap upang maglakad patungo sa kapatagan sa labas ng lungsod. Agad na sumunod sina Shu Liguo at Liu Jinbiao at hindi pinansin ng Madman habang nagtitinginan sila. Ngunit kumpara sa kayabangan ni Liu Jinbiao, si Shu Liguo ay medyo galit dahil pati ang Sea Dragon sa balikat ni Liu Jinbiao ay tinitigan siya ng masama. Punyeta, hindi ito tama. Ang lolo mo ay may isang pares lang ng mata, pero itong si Liu Jinbiao at ang pangit na ahas, may dalawang pares. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Kung hindi ko kayang panatilihin ang aking posisyon, bulong ni Shu Liguo sa kanyang isipan. Habang ang tatlo ay naglalakad palayo, ang Madman ay nakatayo sa pintuan, tinitingnan ang mga malalayong anino at patuloy na bumubulong. Little Red, bakit ka aalis ng ganito? Punyeta, paano mo nagawang agawin ang Little Red ko? Pumunta ako kay kuya ko, hindi, pupunta ako kay guru ko. Ang guru ko ay napakalakas. Siya. Nagtaka ang Madman nang makita niya ang isang puting tao na naglalakad palayo. Wang Lin. Nayanig ang katawan ng Madman parang ang isang selyo sa kanyang alaala ay nagluwag. Parang may mga bagay siyang naaalala. Cave World, Wang Lin. Void. Awakening. Nayanig palalo ang Madman habang mga larawan ay sumabog sa kanyang isipan. Sa larawan, iniligtas niya ang taong nasa harapan niya at pagkatapos ay sila ay nalubog sa isang panaginip. Sa panaginip, patuloy niyang hinahanap ang mga bakas ng marka sa kanyang braso. Hindi niya namalayang itinaas niya ang kanyang braso at tumingin pababa. Nakita niya ang isang marka ng palad na dahan daw ang lumilitaw sa kanyang braso na wala namang dati. Ang marka ng palad na ito ay parang lumitaw dahil matagal siyang hinawakan ng isang tao. Dumating ang mga luha mula sa kanyang mga mata na hindi niya namamalayan. Damaloy ang mga luha sa kanyang mga pisngi at tumulo sa lupa. May naaalala siyang malabo. Naalala niya, sa Cave World, nakatagpo siya ng isang bangkay sa loob ng kuweba. Ginamit niya ang sarili niyang dugo upang buhayin ang bangkay na iyon. Naalala niya na ang bangkay ay tinatawag na Wang Lin. Matapos mabuhay, naging mabait sa kanya si Wang Lin.
Naalala niya ang lahat ng nangyari sa daan ng panaginip. Naalala rin niya na nang magising siya muli, nakita niya ang kanyang kuya. Pagkatapos noon, nagiging malabo na ang lahat, parang ang kanyang mga alaala ay tinatakan. Tila naglagay ng isang uri ng spell ang kanyang kuya sa kanya. Ang tanging naaalala niya na lang ay ang matalim na tingin mula sa mga mata ng kanyang kuya. Ang titig na iyon ay nagdulot ng takot sa kanya, at gusto niyang humingi ng tulong kay Wang Lin. Naalala niya. Nayanig ang madman at sumigaw, Wang Lin! Wang Lin! Wang Lin! Guro! Nang umalangaw-ngaw ang kanyang tinig sa buong mundo, nayanig ang katawan ni Wang Lin. Ang kahulugan ng mga salitang iyon ay nagdulot ng panginginig sa puso ni Wang Lin, at bigla siyang lumingon. Nang lumingon siya, bigla siyang napakunot ang mga mata. Nakita niya ang isang gintong vortex na biglang lumitaw sa likod ng madman, at isang tao ang lumabas. Ang taong iyon ay nakasuot ng royal robe at corona. Siya ay ang Celestial Emperor. Nagkaroon siya ng malumanay na tingin nang lumabas siya, at inilapat ang kanang kamay sa balikat ng madman. Nag-ulo muli ang mga mata ng madman nang damapo ang kamay na iyon, at ang marka ng palad sa kanyang braso ay nawala ng walang bakas. Wang Lin, dahil balak mong umalis, hindi na kita susundan. Mukhang gumagaling na ang alaala ni Dao Fei, kaya dadalhin ko siya sa lugar ng pagsasanay ng Celestial Ancestor sa ilalim ng palasyo. Baka doon siya lubos na gumaling. Nakangiti ang Celestial Emperor kay Wang Lin at pagkatapos ay bumalik sa vortex kasama si madman. Pareho silang nawala. Patuloy ang hangin at nyebe. Lahat ng ito ay parang isang ilusyon, parang walang nangyari. Nakatayo si Wang Lin pagkatapos masaksihan ang lahat. Pagkatapos mag-isip ng saglit, nagningning ang kanyang mga mata ng isang mabagsik na gintong liwanag. Muling lumitaw ang lugar ng pagsasanay ng Celestial Ancestor. Inihayag pa ng kanyang mga salita na ito ay nasa ilalim ng palasyo. Ginawa niyang pilitin akong pumunta. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay malungkot habang tinitingnan ang Ancestral City. Ang sigaw ng madman kanina ay malinaw na ang kanyang alaala ay gumigising, marahil ang lahat ng ito ay plano ng Celestial Ancestor. Ginamit niya ang madman bilang pain upang pilitin akong huwag umalis, pilitin akong pumunta sa palasyo. Una, hindi ako pumunta sa palasyo noong seremonya ng pamagat. Pagkatapos ay ang bitag sa kalsada tiyak na may kinalaman ng Celestial Emperor dito. Gusto niyang dakpin ako upang dalhin ako sa palasyo ngunit nabigo, kaya naglaban kami ni GOD. Hindi siya nais kumilos ng personal, kaya ginamit niya ang madman upang hikayatin akong pumunta sa lugar. Lugar ng pagsasanay ng Celestial Ancestor, palasyo, anong lihim ang naruroon na patuloy na pilit akong pinapupunta ng Celestial Emperor. Dapat ko bang pumunta o hindi? Tahimik na nag-isip si Wang Lin bago siya biglang tumangala. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagpapasya. Minsan, kahit alam mong may panganib, magpapatuloy ka pa rin sa landas na iyon. Huminga ng malalim si Wang Lin at inihip ang kanyang kanang kamay upang ilagay si Xu Liguo, Liu Jinbiao, at ang Sea Dragon pabalik sa kanyang imbakan. Ang nyebe ng umaga ay patuloy na bumabagsak, at ngayon, ang kanyang target ay ang palasyo. Kabanata 1984 Pagdating. Ang nyebe ay bumalot sa maagang umaga sa Ancestral City, na nagdulot ng hirap makita ang malalayong lugar. Ang nyebe na nagpapalabo sa mundo ay nagbigay ng pakiramdam ng lamig na kayang tumagos sa puso ng isang tao. Lumiko si Wang Lin at naglakad laban sa hangin at nyebe pabalik patungo sa Ancestral City. May hawak siyang jade sa kamay, at ito ay isa sa mga asong ginagamit niya sa kanyang pagpunta sa Ancestral City. Ito ay kasunduan nila ni Grand Empyrean Gemini at Empyrean Exalt Guya. Kapag kinakailangan siya, darating si Grand Empyrean Gemini upang tumulong ng personal. Ito ang pangako nila ni Grand Empyrean Gemini at ni Empyrean Exalt Guya kay Wang Lin. Dahil din sa jade na ito, nagpatuloy si Wang Lin na dumaan, kahit na alam niyang magkakaroon siya ng kaaway sa Celestial Emperor. Sa ilalim ng Eastern Gate, ang hangin at nyebe ay halos naharang ng pader ng lungsod. Nakatayo sa anino ng City Gate, tinitingnan ni Wang Lin ang jade sa kanyang kamay at niyurak ito. Sa sandaling niyurak ni Wang Lin ang jade, kumidlat ang purpura at pulang liwanag, at bumuo ng isang kakaibang array sa kanyang harapan. Ang array na ito ay mukhang sinauna at sobrang komplikado. Ito ay parang ginagamit sa pagpapasa. Habang kumikislap ang liwanag mula sa array, lumitaw ang dalawang batang babae. Mabagal nilang binuksan ang kanilang mga mata na parang tinatawag habang sila'y natutulog. Ang isa sa kanila ay hawak pa ang isang manika. Ang sakit ng mata, anong lugar ito? Little Wang Lin. Ikaw nga. Tumingin ang dalawang batang babae sa paligid at napadako ang kanilang mga mata kay Wang Lin. Agad nilang ipinakita ang mga ekspresyon ng saya at gulat. Binabati ni Wang Lin si Grand Empyrean Gemini. Nagkasalubong ang mga kamay ni Wang Lin at yumuko. Walang kailangang yuko, walang kailangang yuko. Miss na miss ka namin pagkatapos mong umalis. Hindi namin inasahan na makikita ka ng ganito kabilis. Nasaan si Little Biaozi?
Bilis, tawagin mo siya. Tama, miss ko na si Little Biaozi. Punong-puno ng kasiyahan ng dalawang batang babae. Tahimik na sinabi ni Wang Lin, ang lugar na ito ay ang ancestral city ng Celestial Clan. Naalala ba ni Grand Empyrean Gemini ang ating kasunduan? Kasunduan? Naaalala ko. Sabi mo na kapag kailangan mo kami, tutulungan ka namin isang beses. Kailangan mo ba ng tulong ngayon? Sino ang nanggulo sa iyo? Magtangkang sakta ng aming Little Wang Lin. Kami na ang bahala. Ang dalawang batang babae ay agad na naging masigla, parang mahilig sa laban at mga ganitong bagay. Maingat na sinabi ni Wang Lin, nais ko sanang humingi ng tulong kay Grand Empyrean Gemini upang matrap ang Celestial Emperor ng sandali. Kailangan ko munang magpunta sa palasyo. Celestial Emperor. Walang problema. Ang mga mata ng dalawang batang babae ay kumilos at may bahid ng kaseryosohan sa kanilang mga mata. Ngunit hindi na nila tinanong pa. Bumitaw sila at lumipad patungo sa palasyo. Sandali lamang at naramdaman ni Wang Lin ang pagyanig ng lupa sa ilalim ng gate at pinaikit ang kanyang mga mata. Hayaan mong bumaba ang pagpatay sa mundong ito upang palitan ang liwanag ng kapahamakan. Ako, si Wang Lin, ay kusang lulubog sa kapahamakan, bulong ni Wang Lin, at mabilis na nagbago ang kanyang mahahabang puting buhok at naging itim mula sa mga ugat. Habang ang kanyang buhok ay naging itim, ang nyebe na bumabagsak mula sa kalangitan ay nagbago rin. Ang nyebe ay naging itim, at habang bumabagsak ang itim na nyebe, naging isang malupit na bagyo na dumagundong sa itaas. Nang tuluyang naging itim ang buhok ni Wang Lin, naging itim na rin ang buong nyebe. Bumagsak ang itim na nyebe mula sa hangin at binalot ang umaga. Dahil dito, ang Eastern City ay naging ganap na madilim. Sa kalangitan, malalaking piraso ng itim na nyebe ay dumagundong at tinakpan ng karamihan ng liwanag. Binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Puno ito ng walang awa at malamig na pakiramdam. Ang Wang Lin na may itim na buhok ay dapat na magpakita lamang kapag madilim, ngunit sa sandaling ito, ginamit niya ang isang spell upang gawing itim ang nyebe at ginamit ang itim na nyebe upang gawing dilim ang liwanag. Mula sa malayo, ang kasalukuyang Ancestral City ay sobrang kakaiba. Ang Eastern City ay napuno ng gabi, habang ang ibang bahagi ng lungsod ay nasa araw. Ang mga cultivator sa Eastern City ay agad na nagtakbuhan palabas ng kanilang mga kwarto at tinitingnan ang kalangitan. Lahat sila ay puno ng shock at takot. Ngunit hindi nagtagal at agad nilang naramdaman ang malupit na pagkawasak na nagmumula sa Eastern City. Ang aura na ito ay hindi mapang-api o masigla, ngunit sa sandaling naramdaman nila ito, naiisip nila ang kapahamakan at ang katapusan. Dahan-daang naglakad si Wang Lin, at ang mga hibla ng itim na gas ay pumapalibot sa kanyang puting kasuotan. Habang dumami ang mga ito, hindi na makita ang anyo niya sa loob, kundi isang bukol ng itim na gas. Habang patuloy si Wang Lin sa paglalakad, ang itim na nyebe ay sumasalungat sa liwanag. Bawat hakbang na kanyang tinatahak ay kumakalat ang dilim. Ang akala ko, tinago ko na ang pagpatay at pagkawasak, at handa na akong umalis, ngunit Celestial Emperor, dahil pinilit mo akong pumunta dito, ngayon, tanging ikaw ang maghahatid ng simula ng pagkawasak. Habang naglalakad si Wang Lin, ang itim na gas ay ramagasa tulad ng mga itim na apoy na susunog sa mundo. Sinumang cultivator na makakakita sa kanya ay makakaranas ng panginginig ng puso at takot mula sa kanilang kaluluwa. Para bang ang itim na gas ay kanilang natural na kaaway at ang magwasak ng buhay. Sa bawat hakbang na tinatahak niya, ang itim na nyebe ay natutunaw, at ang lupa ay nagiging guho. Hindi sigurado kung ito ay dahil sa pagsira ng killing intent, o ang pagkabulok mula sa natutunaw na itim na nyebe. Ang mga gusali sa paligid ay parang dumaan sa maraming taon sa isang maikling panahon habang nilalakad ni Wang Lin. Naging alikabok sila at nagkalat. Isa-isa niyang tinahak ang landas mula Eastern City papuntang Central City. Ang layo ay sobrang laki, ngunit sa sandaling ito, ang mga itim na ripples ay umalingaw sa bawat hakbang na tinatahak ni Wang Lin. Para siyang ganap na nakipag-isa sa dilim. Kahit mabagal ang hitsura, mabilis siyang gumagalaw, at ang tanging nakikita ay ang alikabok na lumilipad. Nilamon ng dilim ang liwanag sa kalangitan at tinakpan ang Eastern City patungo sa palasyo. Napakakaunting cultivators ang naglakas loob na harangin si Wang Lin ngayon. Natatakot sila habang pinagmamasdan ang pagbagsak ng dilim at ang pagsira ng liwanag. Isang linya ng mga guho ang nag-uugnay sa Eastern City at sa palasyo. Wala nang lungsod sa likod ni Wang Lin, tanging ang alikabok ng panahon. Sa labas ng palasyo, ang mga 10,000 sundalo na nakasuot ng itim na armor ay nakatayo, nakatingin kay Wang Lin. Sa likod niya, maraming iba pang mga figure ang lumabas mula sa bawat sulok ng palasyo. Sa kalangitan, nagbago ang mga kulay ng mundo. May dalawang araw sa kalangitan, isang purpura at isang ginto. Sa loob ng purpurang araw si Grand Empyrean Gemini, at sa loob ng gintong araw ay si Celestial Emperor. Ang labanan ng dalawang Grand Empyreans ay nagdulot ng malalakas na ugong at ginugulo ang mundo.
Ang mga ripples ay umalingaw sa lahat ng direksyon. Grand Empyrean Gemini, ang Wang Lin na ito ay pumasok sa palasyo at walang galang sa Celestial Ancestor. Ito ay isang kilos ng isang traidor. Magpapatuloy pa ba kayong maging matigas ang ulo? Ang tinig ng Celestial Ancestor ay umalingaw sa kalangitan na sinamahan ng malalakas na spells. Nakatayo si Wang Lin sa labas ng palasyo at bigla niyang itinaas ang kanyang ulo. Ang lahat ng itim na gas na pumapalibot sa kanya ay nagtipon upang bumuo ng isang itim na robe. Ang kanyang itim na buhok ay medyo hamaba. Tinitingnan niya ang gintong araw sa kalangitan at ang kanyang mga mata ay puno ng walang pakialam na indiferensya. Habang ang itim na gas ay nagbubuo sa itim na robe, ang dilim sa kalangitan ay kumalat na parang tinta. Ang kalangitan sa labas ng palasyo ay nahati sa tatlong bahagi. Isang bahagi ay itim, isang bahagi ay ginto, at sa gitna ay purpura. Hindi ko sana nais ipagpatuloy ang bitag sa kalsada at nais ko lamang umalis. Hindi ko nais na bumaba ang pagkawasak at pagpatay sa mundo, ngunit ikaw, pinilit mo akong dumaan sa pamamagitan ng baliw na ito. Ngayon ako'y darating. Ang mga mata ni Wang Lin ay mas lalong naging walang pakialam at wala nang bakas ng anumang emosyon sa kanila ngayon. Bigla niyang tinignan ng 10,000 itim na armored soldiers at ang mga figurang lumilipad mula sa palasyo. Inangat ni Wang Lin ang kanyang paa at naglakad pasulong. Ang kanyang katawan ay biglang lumaki upang maging isang itim na ulap at humaplos pasulong. Ang 10,000 sundalo ay may seryosong ekspresyon habang tinitingnan nila ang itim na ulap na nabuo mula kay Wang Lin. Pumutok sila sa mga hiyaw at mula sa kanilang mga armor ay kumalat ang itim na liwanag, na naging isang malakas na aura. Ang aura ng 10,000 tao ay nagsanim. Ang dami ng nakakatakot na killing intent ay pumutok ng isang malakas na hiyaw at naging isang dambuhalang dragon na pagong. Ang halimaw na ito ay may ulo at buntot ng isang dragon, ngunit walang katawan ng dragon. Ang katawan nito ay katawan ng pagong, at may mga hindi mabilang na tato ng multo sa katawan nito. Ang halimaw na ito ay hindi ang Black Tortoise. Sa Celestial Clan, ito ay may espesyal na pangalan, tinatawag itong Dragon Ghost. Ang salitang Turtle, Gwei, at Ghost, Gwei, ay may parehong tunog. Ang Dragon Ghost ay nabuo mula sa killing intent na tinipon ng mga sundalong nakasuot ng itim na armor sa loob ng maraming taon. Pumutok ito ng isang malakas na hiyaw at mabilis na tumakbo patungo sa itim na ulap na nabuo ni Wang Lin. Sa isang iglap, tumama ito sa itim na ulap, ngunit sa sandaling tumama ito, nanginginig ang katawan nito at naglabas ito ng isang malungkot na hiyaw. Walang pakialam kung gaano kalakas ang killing intent, lahat ng iyon ay mawawala sa harap ng pagpatay at pagkawasak. Ang itim na ulap na nabuo ni Wang Lin ay dumaan ng hindi tumitigil. Ang Dragon Ghost ay bumagsak at ang 10,000 sundalong nakasuot ng itim na armor ay umubo ng dugo. Ang kanilang mga katawan ay tila tinamaan ng isang malakas na puwersa at tumilapon pabalik. Ang gate ng palasyo ay tila dumaan sa maraming taon sa isang iglap habang dumaan si Wang Lin at ito ay gumuho. Ang kalangitan ay naging madilim habang dumadaan si Wang Lin, at ang lupa ng palasyo ay naging itim. Ang buong gate ay naging abo. Ang 10,000 sundalo na nakasuot ng itim na armor ay natakot, ngunit habang dumaan ang itim na ulap sa kanila, narinig ang malungkot na mga sigaw. Nang dumaan ang itim na ulap sa kanila at muling naging si Wang Lin na may itim na buhok, ang 10,000 sundalo na nakasuot ng itim na armor ay naging mga bangkay. Habang ang hangin ay dumaan, naging alikabok din sila at nagkalat. Kabanata 1985, Guro ng Imperyo. Sa malayo, ang mga naglalakbay na cultivators mula sa palasyo ay tumigil dahil sa pagbabago. Ang kanilang mga mukha ay naging mapatla at puno ng takot. Ang kanilang mga mata ay nakatuon kay Wang Lin. Ang itim na snow ay maaaring hindi pa bumagsak sa imperial na palasyo, sinabi ni Wang Lin na may itim na buhok habang ipinapaikot ang kanyang kanang kamay. Ang dilim sa langit ay tumakip sa palasyo at ang itim na snow ay bumagsak sa loob at labas ng palasyo. Habang bumabagsak ang snow, parang umaawit ito ng awit ng panahon. Ang malaking palasyo ay nagsimulang mabilis na mabulok. Ngunit sa oras na ito, isang gintong liwanag ang nagmula sa estatwa ng Celestial Ancestor sa malayo. Ang gintong liwanag ay kumilos at tinakpan ang palasyo. Ang gintong liwanag na ito ay ang pinakamalakas na pormasayon ng palasyo, at hindi ito papayagan ang pagkawasak ng palasyo. Sa loob ng gintong liwanag, parang may isang tao na nakaupo sa ulo ng estatwa ng Celestial Ancestor. Nakaputi siya at tinitingnan si Wang Lin mula sa malayo. Wang Lin. Ang taong nakasuot ng puti ay ang guro ng imperyo. Nagpakita siya ng ngiti habang tumayo at kumuha ng hakbang patungo kay Wang Lin. Sa isang hakbang, parang ang buong palasyo ay nagsanib sa ibang espasyo. Pinayagan nito ang guro ng imperyo na makarating sa tuktok ng templo na 10,000 talampakan mula kay Wang Lin. Habang nakatayo doon, ang hangin ay nagpapaalon sa kanyang mga damit. Matagal na kitang hinihintay. Sa wakas, dumating ka. Tumingala si Wang Lin sa guro ng imperyo sa templo.
Sa langit, ang labanan ng Celestial Emperor at Grand Empyrean Gemini ay sumak. Mahirap matukoy kung sino ang magwawagi, ngunit kaya ni Grand Empyrean Gemini na panatilihing abala ang Celestial Emperor upang hindi siya makapanghimasok kay Wang Lin. Maliban sa Celestial Emperor, ang palasyo ay may guro ng imperyo lamang, na may kakaibang uri ng cultivation. Tahimik na nagmuni si Wang Lin at tinapik ang kanyang kanang paa. Ang malalakas na tunog ng kulog ay umalingaw at ang mga cultivator sa paligid ay agad na umatras. Hindi tulad ng Ancient Clan, kung saan walang mga sekta, mayroong 3 bansa at templo ng Ancient Clan. Halos lahat ng mga miyembro ng Ancient Clan ay may matinding pagkamatapat sa Royal Family. Sa Celestial Clan, ang Royal Family ay higit na simbolo. Ang tunay na kapangyarihan ay kontrolado ng mga Grand Empyreans at ng maraming sekta. Sa oras na ito, nang humarap sila kay Wang Lin, na ikinakatakot nila, hindi nila nag-atubiling umatras. Nang tumapak si Wang Lin, ang lupa ay gumuho. Ang mga bitik ay kumalat na parang mga kabayong wild, ang kanyang katawan ng sentro. Ang mga bitik ay mabilis na kumalat patungo sa templo kung saan nakatayo ang guro ng imperyo. Ang mga bitik ay kumalat na parang mga dragon. Nang malapit na, ngumiti ang guro ng imperyo at ipinapaikot ang kanyang kanang kamay. Ang lahat ng umiiral ay maaaring maging wala. Habang ipinapaikot ang kanyang kanang kamay, ang mga bitik sa lupa ay gumaling na parang sugat at nawala ng walang bakas. Tumangala si Wang Lin sa guro ng imperyo at dahan-daw ang nagsalita, "Ang taong pinatay ko sa kalye ay hindi ikaw. Ang taong pinatay mo ay ako, ngunit hindi ako." Habang ngumingiti ang guro ng imperyo, iniipit niya ang kanyang kanang kamay at dahan-daw ang binuksan ito. Isang maliit na tao na gawa sa puting liwanag ang lumitaw at yumuko patungo sa guro ng imperyo. "Pinuntahan mo ang Great Soul Sect at natutunan ang kanyang spell. Ang Soul ay Dao at Dao ay Soul ay magkapareho ng hitsura, ngunit sila ay talagang magkaiba." Ipinapaikot ng guro ng imperyo ang kanyang kanang kamay at ang maliit na tao ay lumipad. Agad itong lumaki sa normal na sukat ng isang tao at tumakbo patungo kay Wang Lin. Ang figure na ito ay mabilis kumilos at nagsanib sa mundo. Ngunit nang malapit na ito kay Wang Lin, biglang itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay katulad ng ginawa niya sa kalye. Ang mga alon ng enerhiya ay umalingaw habang hinawakan niya ang puting figure at winasak ito. "Bakit?" Pumikit si Wang Lin at binuksan ang kanyang mga mata pagkatapos ng ilang hinga. "Ikaw ang unang tao na lumabas mula sa isang cave world." Cave world. Cave world. Kung ito man ay Celestial Clan o Ancient Clan, maraming cave worlds. Noong una, walang sinuman ang may spell para buksan ang kanilang sariling cave world sa Immortal Astral Continent, pati na ang mga Celestial at Ancient Ancestors. Ang spell na lumikha ng sarili mong mundo ay isang spell na natatangi sa aming angkan. Matapos sumunod ang aming angkan sa Celestial Ancestor, ipinakalat namin ang spell na ito upang pahintulutan ng sinumang kwalipikadong sekta na lumikha ng sarili nilang cave world. Sa loob ng maraming taon, ang mga hindi mabilang na cave worlds ay nagbigay ng malaking halaga ng Just Flames para sa aming angkan. Ang Just Flames ay kapaki-pakinabang para sa iba, ngunit pinakakapaki-pakinabang ito para sa aming angkan. Habang ang isang tao ay sumisipsip ng Just Flames ng aming angkan, magiging isang panlabas na miyembro sila ng aming angkan. At kung walang Just Flames, sila ay mamamatay. Ang Just Flames ay lason ngunit kapaki-pakinabang din. Hindi ito isang malaking lihim, marahil alam mo rin. Ngunit ikaw ay dumaan sa kawalan hindi sa pamamagitan ng reincarnation, kundi sa pamamagitan ng paglakad palabas gamit ang iyong katawan mula sa cave world. Ito ay imposibleng mangyari, hindi ito nangyari sa kasaysayan ng aming angkan. Ang guro ng imperyo ay naging sabik habang tinitingnan si Wang Lin. Ang kasabikan sa kanyang mga mata ay lalong naging mas malakas. "Masasabing hindi ka kabilang sa Immortal Astral Continent. Masasabing ikaw ay nilikha ng aming angkan sa Immortal Astral Continent." Habang nagsasalita ang guro ng imperyo, ang kanyang kanang kamay ay bumuo ng isang seal at ipinapaikot ito. Ang palasyo ay nagbago, parang ang espasyo mismo ay nagbabago. Ang langit ay naglaho at ang lupa ay nagbago. Pati ang palasyo ay nawala agad. Malinaw na napansin ni Wang Lin na hindi siya gumalaw, ngunit ang espasyo ay nagbago. Maliwanag na nasa palasyo sila, ngunit ito ay isang ibang mundo. Ito ay isang malaking templo na may malalaking haligi na sumusuporta rito. Ang bawat haligi ay may 9 na bola ng apoy na nakapalibot dito na nagpapaliwanag sa templo. Hindi mabilang na mga haligi at hindi mabilang na mga bola ng apoy. Ang bawat bola ng apoy ay naglalaman ng isang mukha na may nakapikit na mata na lumilitaw at nawawala. Sa malayo, may altar na may hugis ng bundok. Doon naruroon ang guro ng imperyo. Hindi gumagalaw ang kanyang katawan, parang siya ay nasa ibang espasyo. Iyon ang imperial na palasyo. Mayroong isang malaking, dugo-pulang lawa sa harap ng altar, at may isang taong nakaupo doon. Siya si Ascendant Empyrean Ming Dao.
Nakapikit ang kanyang mga mata at ang kanyang ekspresyon ay matindi, parang siya ay nagpapasa ng matinding sakit. Ang kanyang mga ugat ay namamaga at may pakiramdam ng katandaan sa kanyang mukha. May 9 na haligi sa paligid ng lawa na ito, at nakatali sila sa isang kayumangging kadena na lumulutang sa ibabaw ng altar. May isang tao na nakatali sa gitna ng 9 na kadena, isang lalaking naka-flowered shirt. Nasa koma siya at may 9 na kadena na dumaan sa kanya. Ang taong ito ay ang baliw. Nang imbitahan ng Celestial Clan ang aking pamilya upang ayusin ang palasyo, binuksan nila ang lugar na ito. Ang lahat ng narito ay konektado sa palasyo. Ang guro ng imperyo ay ngumiti kay Wang Lin. Tinutok ni Wang Lin ang kanyang mga mata sa baliw na nakahimlay at pagkatapos magmuni ng kaunti, nagsalita siya. Ikaw at ang Celestial Emperor ay gumamit ng iba't ibang paraan upang pilitin akong makarating dito. Para saan? Ang nais mo ba ay ang kapangyarihan ng Celestial Ancestor? Tumingin ang guro ng imperyo kay Wang Lin, at ang kanyang mga mata ay naglalaman ng kakaibang liwanag. Ang Celestial Ancestor ay may walang katapusang kapangyarihan. Kung ipapangako mo sa akin ang isang bagay, matutulungan kita na magmana ng kapangyarihan ng Celestial Ancestor. Magiging pinakamalakas kang tao sa Immortal Astral Continent. Nanatiling malamig ang ekspresyon ni Wang Lin at hindi siya naaapektuhan. Matamang tinitigan lamang niya ang guro ng imperyo. Matagal nang naghahanda ang Celestial Emperor upang matapos ang spell ng Return to the Ancestral Origin. Kapag ito ay naging matagumpay, magbibigay ito sa isang tao ng level ng cultivation ng Celestial Ancestor at magiging pangalawang Celestial Ancestor. Matutulungan kita upang makuha ang level ng cultivation na ito nang hindi nalalaman ng Celestial Emperor. Ang guro ng imperyo ay dinilaan ng kanyang mga labi at tinitingnan si Wang Lin. May mga kwalifikasyon ka, nagmula ka sa isang cave world na nagbibigay ng Just Flames para sa aming angkan, ikaw. Hindi ka makakaalis sa Ancestral City. Mas tamang sabihin, hindi ka makakaalis sa palasyo. Ang mga salita ni Wang Lin ay pinutol ang guro ng imperyo. Pagkatapos niyang magsalita, biglang nagbago ang ekspresyon ng guro ng imperyo at tumigil sa pagsasalita. Ang kanyang tingin ay naging malamig habang tinitingnan si Wang Lin. Nananatiling walang pagbabago ang ekspresyon ni Wang Lin habang tinutok ang kanyang mga mata. Matapos ang ilang sandali, nagsimulang tumawa ang guro ng imperyo. Tama ka. Malakas ang Celestial Ancestor, napakalakas. Pilit kaming nagsisilbi sa kanya at ang karamihan ng mga Just Flames ay pinipino mula sa katawan ng mga miyembro ng aming angkan bago ibigay sa Celestial Ancestor. Nag-iwan siya ng isang seal na ipapasa sa mga susunod na henerasyon sa aming angkan. Hindi lamang hindi maaaring umalis ang mga tao mula sa aming angkan sa Ancestral City, kailangan pa naming maging maingat sa bawat salita. Bawat henerasyon ng Celestial Emperor ay may kakayahang kontrolin ang buhay at kamatayan ng aming angkan. Kapag may umalis at sumubok, mamamatay sila. Ang luma naming ancestor mula sa Great Soul Sect ay isang henyo sa aming angkan, ngunit nang umalis siya, nahirapan pa rin siyang maiwasan ang kamatayan. Kaya't ang aming angkan ay kailangang maging tapat sa bawat Celestial Emperor. Nais kong baguhin ito, at ngayon ay may pagkakataon na akong gawin ito. Nang una kong malaman na galing ka sa isang cave world, nais patayin ka ng Celestial Emperor, ngunit naiintindihan ko si Lian Daoshan. Laging may pag-aalinlangan siya sa ibang tao at sobrang malamig. Kaya't ako na ang nagpasimula na sabihin na magiging malaking problema ka at kailangan ka ng patayin. Tama nga, nang sinabi ko ito, nagkaroon siya ng pagdududa, kaya nang dumating ka sa Celestial Clan, hindi siya kumilos. Gayunpaman, sobrang bilis mong lumago, mas mabilis pa kaysa sa inaasahan niya, ngunit mayroon siyang ibang plano. Nais niyang gamitin ang iyong kapangyarihan upang tapusin ang Ming Dao. Ang taong pinili niya para sa spell ng Return to the Ancestral Origin ay si Ming Dao, at ang pinili ko ay ikaw, Wang Lin. Si GOD ay isang malaking banta para sa Celestial Emperor, kaya't ayaw niyang kumilos ng personal at magdulot ng pagdududa ni GOD. Kaya nga siya nag-imbita sa iyo sa panahon ng seremonya ng titulo at nagset ng bitag sa kalye, ngunit nang bumagsak ang iyong pagpaslang, nagulat siya. Pagkatapos, ginamit niya ang memorya ni Dao Fei upang matagumpay na maakit ka dito. Ang dahilan kung bakit ko nais na dumating ka dito ay dahil tanging kapag may ibang Grand Emperor na lumalaban sa kanya, saka ko lang masasabi ang mga bagay na ito nang hindi niya nalalaman. Ang mga mata ng puti ang buhok na guro ng imperyo ay kumislap habang siya ay nagsasalita kay Wang Lin. Kabanata 1986. Maniwala ka sa akin minsan. Akong bao si Ascendant Emperor Ming Dao. O baka sabihin ko, ang tunay na magwawagi ay ang Celestial Emperor o ang Imperial Teacher. Nanatiling kalmado si Wang Lin habang tahimik na nag-iisip. Hindi siya naapektuhan sa mga salitang binitiwan ng Imperial Teacher. Tinutok niya ang tingin sa Imperial Teacher na nasa ibabaw ng altar. Ang mga salitang binitiwan nito ay puno ng katotohanan at kasinungalingan. Ngunit sigurado si Wang Lin na ang tinatawag na pamamana ay hindi ganoon kasimple. Tumingin si Wang Lin sa Imperial Teacher at dahan-dahang nagsalita, nais ko sanang malaman,
paano mo gustong makipagtulungan ako upang makuha ko ang pagninuno ng Celestial Ancestor? At saka, ayon sa mga bali-balita, nawawala na ang Celestial Ancestor. Hindi pa tiyak kung siya ay buhay o patay. Gaano ka Jose matutuloy ang pamamanang ito? Komplikado ang bagay na ito, ngunit matagal nang naghanda ang Celestial Emperor. Natagpuan niya si Ascendant Empyrean Mingdao, na, kahit na walang dugo ng Celestial Ancestor, ay maaari nang maging pinakamalakas na Ascendant Empyrean pagkatapos mo. Kung makuha niya ang dugo ng Celestial Ancestor, tataas ang antas ng kanyang pagsasanay ng maraming beses. Ang galit niya sa iyo ay magiging isang obsesyon upang malimpasan ka. Ang obsesyon na ito ay makakatulong upang madagdagan ang kanyang lakas ng buhay at palakasin ang pagkakataon niyang makaligtas sa sakit ng 40%, kaya magtatagumpay siyang alisin ang lahat ng kanyang sariling linya ng dugo at mapapalitan ng dugo ng Celestial Ancestor. Sa oras na iyon, siya ay magiging pangalawang Celestial Ancestor, at maraming taon nang nag-iisip ang Celestial Emperor kasama si Ascendant Empyrean Mingdao. Hindi ko pa alam kung ano ang ginawa ng Celestial Emperor upang magkaganito siya ng tiwala na makokontrol niya si Mingdao pagkatapos niyang magtagumpay sa spell ng Return to the Ancestral Origin. Sinubukan kong magbasa ng kapalaran, ngunit ito'y isang ganap na kalituhan. Nakakita ako ng ilang pahiwatig, at mukhang may kaugnayan ito sa pagkakaroon ng kontrol at pagkakaroon ng puppet. Ang susi ay ang blood pool na ito. Itinuturo ng Imperial Teacher ang pool sa harap ng altar. Ang bagay na ito ay sobrang hirap makuha. Ang ilang henerasyon ng mga Celestial Emperor ay nakapagtipon ng sapat na dugo upang bahagyang mapataas ang tsansa ng tagumpay sa spell ng Return to the Ancestral Origin. Kung papayag ka, ako ang magpapatakbo nito at ipapasa ko ang pamamana sa iyo. Pagkatapos mong makuha ang kapangyarihang ito, magiging ikaw ang pinakamakapangyarihang tao sa Celestial Clan, isang nilalang na higit pa sa Grand Empirines. Sa oras na iyon, maaari mong iligtas si Lian Daofei gamit lamang ang isang salita. Pabilis ng pabilis ang pagsasalita ng Imperial Teacher. Tahimik na sumagot si Wang Lin, anong mga kondisyon ang mayroon ka? Iisa lamang ang aking kondisyon. Kapag nakuha mo na ang pamamana ng Celestial Ancestor at naging pangalawang Celestial Ancestor, maaari mong palitan ng Celestial Ancestor upang buksan ang aming angkan. Palayain ang aming angkan. Habang tinitingnan ng Imperial Teacher si Wang Lin, ang mga mata nito ay kumislap ng kakaibang liwanag. Pagkatapos, pipili ang aming angkan na umalis sa Immortal Astral Continent at bumalik sa aming bayan. At ikaw, magiging ikaw ang pinakamakapangyarihang tao sa Celestial Clan. Magkakaroon ka ng walang katapusang kapangyarihan habang binubuo mo ang kaluwalhatian ng Celestial Ancestor. Kung hindi mo ako paniniwalaan, maaari akong magbigay ng panunumpa. Kung nilabag ko ang kasunduang ito, hayaan akong maglaho. Habang nagsasalita ang Imperial Teacher, bigla na lamang lumabas ang kanyang huling pangungusap at ang liwanag ay nagtipon upang bumuo ng isang komplikadong seal. Ang seal ay lumutang doon at pagkatapos ay nawala. Agad na nagsalita ang Imperial Teacher, ito ay isang panunumpa, at ang batas ng Immortal Astral Continent ang magiging saksi. Sa iyong antas ng pagsasanay, natural mong mararamdaman kung ang panunumpang ito ay totoo o hindi. Tahimik na nag-isip si Wang Lin. Ang oras ay lumipas ng hindi namamalayan. Sa kauna-unahang pagkakataon, naging balisa ang Imperial Teacher. Wang Lin, wala akong masamang hangarin, at lahat ng sinabi ko ay totoo. Wala kaming alitan, kaya't hindi kita sasaktan. Gusto ko lang magsikap para sa isang malayang hinaharap para sa aming angkan. Pwede mo ba kaming tulungan? Walang nais maging alipin sa buong buhay nila, at pati na ang lahat ng inyong mga susunod na salinlahi ay magiging alipin ng iba. May isip mo ba iyon? Ang aking mga anak ay nahulog sa kanilang mga kapalaran sa sandaling sila ay ipinanganak. Ang ganitong bagay ay patuloy na nangyayari sa maraming taon. Kailangan namin magpumiglas, gusto namin magpumiglas, gusto namin makawala. Ngunit wala kaming lakas upang lumaban. Wang Lin, ikaw ang tanging pag-asa ng aming angkan. Tulungan mo kami ng isang beses, tulungan mo kami ng isang beses. Tumingin ang Imperial Teacher ng may kababaan at puno ng kalungkutan. Iniipit niya ang kanyang mga kamay at lumuhad ng malalim kay Wang Lin. Ngunit ang ekspresyon ni Wang Lin ay nanatiling malamig at hindi nagbago, nagpapakita ng kalupitan. Ang itim niyang buhok ay kumakatawan sa pagpatay at pagkawasak, kaya kahit na mas malupit pa ang sitwasyong ito, hindi siya magmamalasakit. Hindi rin siya basta-basta maniniwala sa mga salitang iyon. Tumingin si Wang Lin sa naghihirap na Ascendant Empyrean Mingdao sa pool at naramdaman ang kabangisan na nagmumula sa kanyang katawan. Nawala na ba siya sa kanyang katinuan? Ang kanyang isipan ay tinanggal na ng Celestial Emperor. Ang natira na lamang ay ang galit at puot sa iyo. Tumango ang Imperial Teacher. Mula sa pananaw ni Wang Lin, hindi ganun kalalim ang galit na iyon, ngunit isinasaalang-alang ang Dao na isinusuong ni Ascendant Empyrean Mingdao, bahagya niyang naunawaan. Matapos ang ilang sandali, naghintay ng matagal ang Imperial Teacher.
Nakita niyang malamig ang ekspresyon ni Wang Lin at hindi nakapagpigil na maglabas ng buntong hininga. Hinigpitin niya ang kanyang mga ngipin at muling nagsalita. Kung papayag si Wang Lin, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng Joss Flames na ibinibigay ng lahat ng Cave World sa Immortal Astral Continent. Kung papayag si Wang Lin na lulukan lahat ng ito, maraming benepisyo ang makukuha mo. Walang kinalaman sa antas ng pagsasanay, spells, o habang buhay, magaganap ang isang metamorphosis. Pagkatapos ng matagal na panahon, may pagkakataon kang marating ang isang antas ng walang laman at pagkawasak. Ang antas na ito ay sapat na upang tumayo sa tuktok. Nang matapos magsalita ang Imperial Teacher, inabot niya ang kanyang kanang kamay sa kanyang noo. Isang kristal na kasing laki ng kamao ang lumitaw ng dahan-dahan. Walang liwanag ang lumalabas dito, ngunit isang malakas na aura ng Joss Flame ang kumalat. Ang bagay na ito ay ang core ng lahat ng Joss Flames na ibinibigay ng lahat ng Cave World sa Immortal Astral Continent. Sa bagay na ito, patuloy kang bibigyan ng Joss Flames mula sa buong kontinente. Ang Celestial Ancestor ay ipinanganak mula sa walang laman, at hindi tulad ng aming angkan, hindi niya kayang tanggapin ito ng mag-isa, kaya't kailangang baguhin muna ito ng aming angkan. Maraming tao sa mundong ito ang tumatanggap ng Joss Flames, ngunit dahil hindi ito purong Joss Flame, nagiging binhi ito para sa aming angkan kapag tinanggap nila ito. Ngunit ikaw ay iba. Ipinanganak ka sa isang Joss Flame Cave World. Para sa iyo, hindi mo na kailangan ng aming angkan upang baguhin ito. Ang iyong kaluluwa at katawan ay maaaring direktang tanggapin ito. Ang mga mata ng Imperial Teacher ay nagbigay ng desisyonadong tingin at inihagis ang kanyang kamay. Ang itim na kristal ay lumipad patungo kay Wang Lin. Ang kristal ay tila nakatagpo ng hadlang bago si Wang Lin at lumutang sa harap niya. Pagkatapos ilabas ang kristal, tumanda ang Imperial Teacher, parang siya'y nagkakaroon ng pagkabulok. Ang bagay na ito ay ang life crystal ng aming angkan. Kapag nawala ito, wala na akong maraming panahon na natitira. Ibinibigay ko ito sa iyo upang sana maniwala ka sa akin. Tulungan mo kami na makamit ang kalayaan at umalis dito, bumalik sa aming tahanan. Ang tinig ng Imperial Teacher ay puno ng kaharian. Nag-isip si Wang Lin sandali, pagkatapos ay inabot ang kanyang kanang kamay at inilagay ang kristal. Tumingin siya sa Imperial Teacher at tumango. Huwag akong magtiwala sa Immortal Astral Oath, alam ko lang ang Blood Oath. Habang nagsasalita si Wang Lin, itinaas niya ang kanyang kamay at kinagat ang kanyang daliri. Isang patak ng dugo ang lumipad, at ang dugo na ito ay naglalaman ng aura ni Wang Lin. Ang aurang ito ay napakalakas, at kung ito ay sumabog bilang isang blood mist, magiging mahirap matukoy kung ito ba ang tunay na Wang Lin o hindi. Kung totoo ang mga sinasabi mo, tutulungan kita minsan. Pumasok ang mga salita ni Wang Lin sa patak ng dugo at kumislap ito. Tinapik ni Wang Lin ang patak ng dugo, at ito ay tumigil sa harap ng Imperial Teacher. Laking tuwa ng Imperial Teacher nang makita niyang nakatigil ang patak ng dugo sa harap niya. Tinuro niya ang pool kung saan naroroon si Ascendant Empyrean Ming Dao at nagsalita. Maraming salamat, Kakultibador. Sa oras na ito, mahalaga ang oras. Hinihiling ko kay Kakultibador na pumasok sa pool upang may siguro ko ang spell habang abala ang Celestial Emperor at hindi pa nagising si Ming Dao upang mailipat sa iyo ang pamamana. Ang bagay na ito ay magiging masakit at kailangan ng iyong dugo upang mabago ito at magkaroon ka ng dugo ng Celestial Ancestor. Hinihiling ko na huwag mong labanan ito, sapagkat kapag lumaban ka, lahat ng mga naunang pagsusumikap ay masisira. Kakultibador Wang, ang ekspresyon ng Imperial Teacher ay seryoso. Tumingin siya kay Wang Lin nang may malalim na pasasalamat. Naglapit siya ng mga kamay at muling lumuhad kay Wang Lin. Ang aming angkan ay magpapasalamat kay Kakultibador. Nagpapasalamat kami kay Kakultibador sa ngalan ng lahat ng miyembro ng aming angkan sa Immortal Astral Continent. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay malamig habang dahan-daw ang naglakad patungo sa pool. Nang siya ay malapit na sa pool, bigla siyang tumingala kay Imperial Teacher. Ang Imperial Teacher ay puno ng pasasalamat, at nakita ni Wang Lin ang aura ng kamatayan sa paligid nito. Tulad ng sinabi niya, pagkatapos mawala ang kristal, hindi na siya magtatagal. Dahan-daang sinabi ni Wang Lin, kailangan ko munang iligtas si Lian Daofei. Ang Imperial Teacher ay nagbigay ng mapait na ngiti habang tinitingnan si Lian Daofei na nakakadena ng siyam na kadena. Inalag niya ang kanyang ulo at nagbuntong hininga. Kakultibador Wang, hindi ko nais linlangan ka. Ang mga kadena sa katawan ni Lian Daofei ay inilagay ng Celestial Emperor, kaya't hindi ko ito matatanggal. Kahit na siya ay lumalaban sa Grand Empyrean Gemini, kapag ito ay tinangkilik, madrama niya agad, kaya't hindi ko talaga mabubuksan ito. Ngunit kapag nakuha mo ang kapangyarihan ng Celestial Ancestor, malulutas ang lahat. Maniwala ka sa akin minsan, Kakultibador, maniwala ka sa akin minsan. Ipinapangako ko sa iyo ito gamit ang buhay at hinaharap ng buong angkan ko. Maniwala ka sa akin. Ang Imperial Teacher ay Tame Time.
Nagbayad siya gamit ang kanyang buhay upang tanggapin ni Wang Lin ang isang pagkakataon ng paniniwala. Tumingin si Wang Lin sa Imperial Teacher at nag-isip sandali bago tumango. Itinaas niya ang mga paa at pumasok sa pool na puno ng dugo. Ngunit, bago pa man matamaan ang kanyang kanang paa ang pool, bahagyang kumilos ang kanyang kanang paa. Ang galaw na ito ay napakabango at ang ripples mula sa kanyang paa na tumama sa pool ay nagtago nito upang hindi ito makita ng iba. Ang isang strand ng slaughter aura ay kumalat mula sa kanyang kanang paa. Sa sandaling lumabas ang aurang ito, tumagos ito diretso kay Ascendant Empyrean Ming Dao, na may nakapikit na mata, at agad na pumasok sa kanyang katawan. Ang Imperial Teacher ay sobrang excited. Nang makita niyang pumasok si Wang Lin sa pool, inihagis niya ang kanyang kamay upang gumawa ng isang seal at ginamit ang natitirang lakas ng buhay upang may siguro ang lihim na spell. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang buong palasyo ay biglang naging malamig. Biglang binuksan ni Ascendant Empyrean Ming Dao ang kanyang mga mata at ang mga pagkalito niyang nararamdaman ay napalitan ng kabaliwan. Ang lamig ay nagmumula sa kanyang katawan, at sa sandaling binuksan niya ang kanyang mga mata, ang pool ng tubig ay agad na naging yelo. Kabanata 1987 Ang bungo ng langit ay naging bundok. Roar! Si Ming Dao ay naglabas ng isang malakas na ugong at tumayo ang kanyang katawan sa loob ng nagyayalong tubig, naglalabas ng mga tunog ng pagbasag. Ang kanyang buhok ay mabilis na tumubo hanggang sa ito'y maging mas mahaba pa kaysa sa kanyang katawan at humiga sa nagyayalong katawan. Ang kanyang buhok ay gumalaw habang nakatingin siya kay Wang Lin nang may nakakakilabot na intensyon ng pagpatay. Ang biglaang pagbabago na ito ay nagpagulat sa Imperial Teacher, ngunit bago pa siya makapagsalita, ang kanang paa ni Wang Lin ay tumaas ng sandaling magising si Ming Dao at magyelo ang pool. Ang kanyang mga mata ay puno ng intensyon ng pagpatay at lamig habang tinitingnan niya ang Imperial Teacher. Tunay nga na nililinlang mo ako. Nang ang Imperial Teacher ay halos magpaliwanag, umugang ang hiyaw ni Ming Dao, na nagdulot ng pagkalag ng buong lugar. Tumakbo siya kay Wang Lin tulad ng isang mabagsik na hayop. Kung hindi mo ako bibigyan ng makatarungang paliwanag, tapos na ang kasunduan natin kanina. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay sobrang dilim at galit. Harap-harapan kay Ming Dao na tumatakbo patungo sa kanya, inihawi niya ang kanyang kanang kamay. Sa alon ng kanyang kamay, ang kanyang kapangyarihan ng pagpatay at kapangyarihan ng pagkawasak ay nagsanib upang bumuo ng isang itim na ulap na lumipad patungo kay Ming Dao. Nang papalapit na ito, umugang si Ming Dao. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan. Itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay at siyam na hibla ng berdeng usok ay biglang lumitaw sa paligid ng kanyang limang mga daliri. Pagkatapos ng siyam na bilog, pinalawak ito at lumipad patungo sa itim na ulap. Narinig ang malalakas na tunog ng kulog at ang berdeng usok ay pumutok ng napakalinaw na kapangyarihan ng apoy. Bawat bilog ay nagsimulang magliyab, yumanig ang itim na ulap. Ang Imperial Teacher ay nakatingin dito at nagsimulang mag-isip. Agad niyang naisip na ito ay may kinalaman kay Wang Lin, ngunit hindi siya sigurado. Marahil ang pagdating ni Wang Lin ang nagpasigla kay Ming Dao upang magising ng maaga. Habang nag-iisip, itinaas niya ang kanyang kanang kamay at isang maliit na tao na gawa sa puting liwanag ang lumitaw. Bago pa ito makapagdasal, si Ming Dao ay tinulak pabalik patungo sa Imperial Teacher habang ang usok na bilog at ang itim na ulap ay nagsanib. Si Wang Lin ay umatras din at biglang tumingin pataas matapos ang ilang hakbang. Tinitigan niya si Ming Dao na tinulak patungo sa Imperial Teacher. Ang intensyon ng pagpatay ay lumitaw sa kanyang mga mata habang siya ay lumapit at ang itim na balabal sa paligid niya ay pumutok upang maging isang itim na ulap. Si Wang Lin ay naging isa sa itim na ulap at sumugod patungo sa baliw na nahulog sa siyam na kadena. Patayin mo siya o paikop mo siya, pagkatapos ay magpapatuloy ang ating kasunduan. Habang ang boses ni Wang Lin ay umabot sa paligid, ang dugo na naglalaman ng kanyang blood oath ay sumabog bilang isang ulap ng dugo. Ang ulap ng dugong ito ay pinalibutan ng altar at ang Imperial Teacher. Nang biglang sumabog ang dugo, naging nakabalot ang Imperial Teacher sa aura ni Wang Lin. Ang aurang ito ay napakalakas at mahirap tukuyin ng isang tao na may kakayahang mag-detect ng mga aura kung alin ang totoo o hindi. Si Wang Lin ngayon ay ang kanyang itim na buhok na bersyon at nagtatago sa loob ng ulap, kaya't ang kanyang aura ay ganap na nakatago. Si Ming Dao, na nawalan ng katinoan, ay agad na naramdaman ang aura mula sa ulap ng dugo sa paligid ng Imperial Teacher, ang aura na kinamumuhian niya sa kanyang mga buto. Walang pag-aalinlangan, agad siyang nagbago ng target. Ang kanyang mga mata ay namumula ng dugo habang siya ay tumatakbo patungo sa Imperial Teacher. Si Ming Dao ay dumating na may matalim na hiyaw at inistorbo ang pagpapadivine ng Imperial Teacher. Tinitingnan niya ang ulap ng dugo sa paligid niya at hindi na kailangang mag-divine dahil nahulaan na niya ang sagot. Nag-flash ang kalupitan sa kanyang mga mata habang ang maliit na tao sa kanyang palad ay lumipad. Agad itong naging kasing laki ng tunay na tao at itinutok kay Ming Dao. Hanggang sa dulo, hindi pa rin naniwala si Wang Lin sa mga sinabi ng Imperial Teacher.
Ang dahilan kung bakit siya nakipag-usap sa Imperial Teacher ay upang makahanap ng paraan upang iligtas ang baliw. Ang kapangyarihan ng Imperial Teacher ay napakaiba, at kung susubukan itong pigilan si Wang Lin, magiging mahirap para kay Wang Lin na makahanap ng dagdag na lakas upang iligtas ang baliw. Kaya't unang nakuha niya ang impormasyon na nawalan ng katinuan si Ming Dao at pagkatapos ay pinagsama ang sarili niyang aura sa ilalim ng anyo ng Blood Oath sa harap ng Imperial Teacher. Hindi siya nag-alala na magduda ang Imperial Teacher dahil sa kalaunan, normal lang na ang Blood Oath ay naglalaman ng aura ng gumagamit. Habang lumilipas ang oras, ilang beses na ipinakita ng Imperial Teacher ang kanyang pagkaaligaga. Ginamit ni Wang Lin ang Blood Oath bilang isang dahilan upang ilagay ito malapit sa Imperial Teacher, at pagkatapos ay pumayag ng hindi binibigyan ng Imperial Teacher ng oras upang mag-isip. Ang Imperial Teacher ay nag-aalala, at marami ng oras ang lumipas. Nang pumayag si Wang Lin, hindi na inisip ng Imperial Teacher ang dugo, at hindi na siya nag-abala na mag-divine ito. Ang kanyang atensyon ay nakatutok na sa paglilipat ng kapangyarihan kay Wang Lin. Si Wang Lin ay kalmado sa pagsasagawa ng planong ito, at nang magising si Ming Dao dahil sa kanya, lahat ng ito ay nangyari. Anong Celestial Ancestor Inheritance? Anong pagliligtas sa angka ng Imperial Teacher? Wala nang interes si Wang Lin sa mga ito. Siya ay kasalukuyang ang itim na buhok na Wang Lin na kumakatawan sa pagpatay at pagkawasak. Paano siya magmamalasakit sa mga ganoong bagay? Ang tanging natitira ay ang obsesya na naiwan ng siya ay maging itim na buhok na bersyon, iligtas ang baliw. Naging itim na usok siya, at habang nakikipaglaban ng Imperial Teacher at si Ming Dao, sumugod siya patungo sa mga kadena sa itaas. Nang ang itim na usok ay lumibot sa kadena at siya ay magliligtas sa baliw, isang gintong liwanag ang nagmula sa katawan ng baliw. Ang gintong liwanag na ito ay katulad ng gintong liwanag mula sa Celestial Ancestor na estatwa sa palasyo. Sa ilalim ng gintong liwanag na ito, isang kapangyarihan na nagpalupasay sa kanyang puso, na hindi kayang pigilan ng kahit ang kanyang pagpatay, ay kumalat. Nang ang gintong liwanag ay tumama sa itim na usok, nagsimulang magdisipera ang itim na usok. Ang itim na usok ay naging mga sinulid at pinilit na mapalayas mula sa katawan ni Wang Lin. Sa ilalim ng gintong liwanag, ang itim na buhok na Wang Lin ay napalibutan ng itim na gas. Nang lumabas ang itim na gas, ito'y nagdisipera ng may matalim na tunog. Isang matinding sakit ang dumaan mula sa kaluluwa ni Wang Lin at pinalibutan ang kanyang katawan, kaya't hindi siya makalapit sa baliw. Agad siyang umatras, ngunit sa ilalim ng gintong liwanag, mabilis na nagbago ang kanyang buhok. Matapos mag-atres ng ilang daang talampakan, ang kanyang itim na buhok ay nagdisipera at napalitan ng puting buhok. Ang kapangyarihan na ito ay pinilit na ibalik si Wang Lin sa kanyang puting buhok na anyo mula sa kanyang pagpatay at pagkawasak. Kahit na hindi na itim ang kanyang buhok, si Wang Lin ay patuloy na tinatanggihan ng gintong liwanag. Ang pagsabog ay nagdulot sa kanya upang umubo ng dugo at ang kanyang mga mata ay kumunot. Tinitingnan niya ang mga kadena sa paligid ng baliw nang may gulat sa kanyang mga mata. Ang kapangyarihan ba ito ng dugo ng Celestial Ancestor? Pinili ba ng Celestial Emperor si Ascendant Empyrean Ming Dao, o ang kanyang kapatid na si Dao Fei? Habang si Wang Lin ay umatras, tinuro ng Imperial Teacher si Ascendant Empyrean Ming Dao, na nagdulot kay Ming Dao na mapa-atres. Ngunit, ang uma-atres na Ascendant Empyrean Ming Dao ay naglabas ng isang hiyaw at ang kanyang balat ay mabilis na nabulok. Maraming sugat ang lumitaw sa kanyang katawan at ang gintong liwanag ay kumislap mula sa mga sugatang iyon habang nabubulok. Ito ay nagdulot ng pagbalot ng katawan niya ng gintong liwanag na hindi mas mahina kaysa sa liwanag na nagpattern sa buhok ni Wang Lin na puti. Ang paglitaw ng lakas na ito ay nagdulot kay Wang Lin na maghinala sa mga naunang haka-haka. Ang paglitaw ng gintong liwanag ay nagbigay sa kanya ng hindi kasiguraduhan kung pinili ba ng Celestial Emperor ang baliw o si Ming Dao. Wang Lin, inusag mo ang kadena, kaya't alam na ito ng Celestial Emperor maaari siyang dumating anumang oras. Bilasan mo, tulungan mo akong sugpuin si Ming Dao upang mailipat ko ang kanyang kapangyarihan sa iyo. Ang mukha ng Imperial Teacher ay namutla. Nawala ang kristal, kaya't wala na siyang masyadong oras. Ang kanyang mga salita ay puno ng pagkaalala, at sa puntong ito, hindi na siya nag-alala sa plano ni Wang Lin mula kanina. Ang katawan ni Ming Dao ay napalibutan ng gintong liwanag, ngunit ang pagkabulok ay hindi tumigil, ito ay tumaas lamang habang lumalakas ang gintong liwanag. Ang mga piraso ng bulok na laman ay nahulog at mukhang siya ay nasa walang katapusang sakit. Ang kanyang mga mata ay malabo, puno ng kabaliwan habang siya ay naglabas ng isang hiyaw at tumakbo patungo kay Wang Lin. Wala siyang ginamit na anuman na spell habang papalapit. Ang gintong liwanag na nagmumula sa kanyang katawan ay ang pinakamahusay na spell at kayamanang mayroon siya. Naramdaman ni Wang Lin na para siyang tinatamaan ng araw na dumarating upang tuluyang sirain siya. Nagbago ang ekspresyon ni Wang Lin at umatras, pinaga niya ang soul armor habang ginagawa ito. Ginagamit na niya ang kanyang buong lakas.
Ang Sundered Knight ay lumitaw sa kanyang kaliwang kamay at ang Ancient Dawn o Celestials ay lumitaw sa kanyang kanang kamay. Ito ang dalawang pinakamalakas niyang spell, at binombo niya si Mingdao ng mga ito. Sa parehong oras, ang Imperial Teacher ay tumalon sa ere at umalis sa altar sa unang pagkakataon. Ibinangon niya ang kanyang kanang kamay at siyam na puting mga figure ang lumitaw. Ang mga figure ay naging siyam na daliri at sumugod kay Mingdao. Habang ang tunog ng kulog ay umuubong, bago pa man makita ni Wang Lin ang resulta, isang malalim na, galit na hiyaw ang narinig mula sa labas ng palasyo. Ang buong palasyo ay nag-shake ng malakas at ang tuktok ng palasyo ay gumuho. Isang malaking gintong palad ang tila dumaan sa espasyo at bumaba sa kanila. Shang Xuandao, maglakas loob kang magtaksil sa emperador na ito. Ang gintong palad ay naglalaman ng nakamamatay na puwersa ng isang Grand Empyrean. Nang ito ay lumitaw, agad nitong sinipsip ang gintong liwanag mula kay Mingdao at sa baliw. Nang magtipon ang lahat ng kapangyarihan na ito, ang buong palasyo ay nanginig. Ang mukha ng Imperial Teacher ay agad na nagmukhang mapatla. Nang lumapit ang palad, agad niyang isinigaw. Wang Lin, sa pool. Wala siyang oras para magsalita ng mas marami bago siya tumalon papunta sa pool sa ibaba. Si Wang Lin ay nag-atubili, at matapos magnat-ngat ng kanyang mga ngipin, siya ay sumugod sa pool. Nang pumasok siya sa pool, ginamit ng Imperial Teacher ang isang hindi kilalang spell na nagdulot sa pool ng tubig upang kumulo at maging isang vortex bago gumuho. May isang espasyo na nakatago sa ilalim ng palasyong ito. Ang langit ay kulay dugo tulad ng dugo ng pool. Sa sandaling ito, isang bitik ang nagbukas sa langit, pagkatapos ay umabot ang mga ripples at si Wang Lin at ang Imperial Teacher ay nahulog sa ilalim nito. Ang gintong palad at ang katawan ni Mingdao ay sumunod sa kanila. May siyam na misteryosong bundok sa lupa. Isa sa mga bundok ay inukit sa anyo ng isang bungo. Ang bungo ay nakatingin sa langit, at mukhang ito ang Celestial Ancestor. Isang bungo ang naging bundok. Kabanata 1988 Bundok ng Celestial. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay seryoso habang siya ay nahuhulog mula sa bitik sa langit. Agad siyang lumipad patungo sa tuktok ng isa sa mga siyam na bundok at tumingala. Gamaya ang Imperial Teacher at, sa isang kisap mata, lumitaw siya sa tuktok ng isa pang bundok. Dumating ang higanting gintong kamay at agad na pinalitan ang lahat sa langit. Ang langit ay naging ginto, na parang isang dagat ng gintong apoy. Ngunit, bago dumating ang gintong kamay, ang lupa ng espasyong ito ay umalog. Ang mga mata ng bundok na mukhang ulo ng Celestial Ancestor ay kumislap. Ang kamay sa langit ay tila naaakit ng titig na ito. Nagsanib ito sa dalawang hibla at mabilis na naabsorb ng dalawang mata sa bundok. Agad na nawala ang gintong marka ng kamay. Isang galit na umatungal mula sa langit. Tila ito ay mula sa Celestial Emperor. Ang tunog na ito ay parang dumaan sa maraming patong ng espasyo, ngunit unti-unting naging mas malinaw, parang ang Celestial Emperor ay nagmamadaling pumunta dito. Ngunit, makalipas ang ilang sandali, huminto ang galit na sigaw at pinalitan ito ng matinis na boses ng dalawang batang babae. Maliwanag na ang Celestial Emperor ay hinarang na ng Grand Empyrean Gemini. Ang mukha ng Imperial Teacher ay namutla at siya ay hingal. Tila siya ay nasa dulo ng kanyang buhay, at siya ay umatungal. Wang Lin, ang Celestial Emperor ay naharang muna, ngunit nagmamadali siyang pumunta rito. Wala na tayong oras. Kailangan nating magsanib puwersa upang masuppress si Mingdao. Pagkatapos natin siyang mapatahimik, gagamit ako ng spell upang ilipat ang kanyang pamamana sa iyo. Bagamat wala na ang gintong kamay sa langit, lumitaw ang katawan ni Mingdao. Ang katawan niya ay mabilis na nabubulok at isang malaking halaga ng balat ay nahuhulog, na ipinapakita ang kanyang mga itim na buto. Ang katawan niya ay patuloy na naglalabas ng gintong liwanag na nagpapalansi sa kanyang laman. Dahil dito, patuloy siyang umaatungal sa sakit. Dahil binuksan ng Imperial Teacher ang pool, may mga bitik sa langit mula kung saan dumadaloy ang maraming pulang dugo na parang ulan. Ang pulang dugo ay nahuhulog sa siyam na bundok at sa lupa. Mabilis itong naiipon, na parang walang katapusan. Sa ilalim ng ulan ng dugo, si Mingdao ay umatungal at biglang tumingala. Ang mga mata niya ay malabo ngunit puno ng galit at kabaliwan. Tinutok niya ang mga mata kay Wang Lin at siya ay umatungal at tumakbo papunta sa kanya. Nagbago siya ng anyo at agad na sumugod patungo sa bundok na kinatatayuan ni Wang Lin, naglalabas ng nakakatakot na presyon. Ang mga pupil ni Wang Lin ay kumitid. Sa sandaling si Mingdao ay sumugod, umatras siya. Sa hakbang na iyon, 79 na mga after image ang lumitaw. Habang umaatungal ang mga tunog ng kidlat, ang lupa ay gumalaw. Hindi gumamit ng spell si Mingdao, binangga niya ang bundok ng buong katawan. Ang lupa ay yumunig, at kung ito ay ibang bundok, malamang na ito'y gumuho. Ngunit, ang bundok na ito ay yumanig ng malakas at ang mga bato ay nahulog, ngunit walang senyales ng pagguho. Wala man lang mga bitik na lumitaw sa bundok. Sa 79 na Wang Lin, mahigit 70 ang bumagsak sa mabangis na salpukan ni Mingdao.
Ang natira ay nagsanib at naging kanyang orihinal na katawan sa malayo. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay kalmado habang siya ay umatras at tumingin sa bundok na may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Ano klaseng bundok ito? Ano itong lugar? Tanong ni Wang Lin sa Imperial Teacher. Ito ang siyam na celestial na bundok na siyang pundasyon ng Celestial Clan. Pinuprotektahan nito ang Celestial Clan at pinipigil ang 72 na sealed na kaluluwa. Pinapayagan nito ang bawat henerasyon ng Celestial Emperor na magmana ng titulo ng 8 Extreme. Ang lugar na ito ay ang ipinagbabawal na palasyo sa ilalim ng Imperial na palasyo at ang tunay na nakasarang lugar ng pagsasanay ng Celestial Ancestor. Sagot ng Imperial Teacher nang walang pag-aalinlangan. Wang Lin, atakihin mo. Ang mga mata ng Imperial Teacher ay kumislap at siya ay lumipad patungo kay Ming Dao. Ini-extend niya ang kanyang kanang kamay at isang maliit na tao na gawa sa puting liwanag ang lumitaw at agad na naging kasing laki ng isang tao. Tumakbo ito patungo kay Ming Dao kasama siya. Binangga ni Ming Dao ang bundok na naging sanhi ng pagyugyug nito at umatungal siya. Hindi niya pinansin ang Imperial Teacher, nagmamadali siyang sumugod kay Wang Lin muli. Ang lahat ng kawalan ay patuloy na umiiral dahil umiiral sila. Ang taong gawa sa puting liwanag sa harap ng Imperial Teacher ay naglakad pasulong at naglaho. Nang muling magpakita, siya ay nasa harap ni Ming Dao, at tinutok ang daliri kay Ming Dao. Nang dama po ang daliri, isang malaking halaga ng mga ripples ang lumitaw sa paligid ng kalawakan ni Ming Dao. Ang mga ripples na ito ay parang mga tanikala at agad na pinigilan si Ming Dao. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap. Ang gintong liwanag sa loob ng katawan ni Ming Dao ay masyadong malakas, at natatakot siya sa kapangyarihang iyon. Nang makita niyang kumilos ang Imperial Teacher, nagatubili si Wang Lin ng saglit bago siya sumugod kay Ming Dao. Habang papalapit, iniangat niya ang kanyang kanang kamay at lumitaw ang Sundered Night. Ang lupa ay naging dagat at ang langit ay dumilim, habang siya ay naging araw. Maliwanag na liwanag ang sumak, naglalaman ng malakas na puwersa ng spell ng pananampalataya ni Wang Lin. Nag-fuse siya sa liwanag na kayang punitin ang dilim at sumugod patungo kay Ming Dao. Kasabay nito, ang Imperial Teacher, na may maputlang mukha, kinagat ang dulo ng kanyang dila. Ginamit niya ang natitirang buhay upang samuka ng isang bibig ng dugo na naging isang lalaking gawa sa dugo. Ang lalaki ng dugo ay umaatungal patungo sa langit at sumugod patungo kay Ming Dao ng may matinding ekspresyon. Sabay nilang inatake ni Wang Lin at ng Imperial Teacher si Ming Dao gamit ang malalakas na spell. Si Ming Dao ay hindi ganoon kalakas dati, ngunit ang gintong liwanag sa kanyang katawan ay hindi masisira at kayang palitan ng lahat ng spell. Malakas ito upang puwersahin ang sinuman na umatras at hindi manggahas na lumapit. Parang apoy, kung ang isang gamo-gamo ay damapo dito o siya ay damapo sa gamo-gamo, ang gamo-gamo ay magiging abo. Habang ang lalaking gawa sa dugo at ang Sundered Night ni Wang Lin ay papalapit kay Ming Dao, umatungal siya sa langit. Parang ang sakit ay umabot sa rurok. Ang katawan niyang karamihan ay nabulok ay yumunig at biglang gumuho. Ang pagbagsak na ito ay isang paghihiwalay ng laman at dugo. Ito ay ang puwersa ng kanyang laman at dugo na sumabog sa lahat ng direksyon. Ang lalaking gawa sa dugo ay sumugod patungo sa pagsabog ng katawan ni Ming Dao. Ang mga tunog ng pumutok ay narinig at ang lalaking gawa sa dugo ay umaatungal na may matinding sigaw. Ang laman ni Ming Dao ay dumaan sa katawan ng lalaking gawa sa dugo, at ito ay nawala bago pa man makalapit kay Ming Dao. Ang kapangyarihan ng Celestial Ancestor ay nasa laman at dugo ni Ming Dao, kaya't ito ay maihahalin tulad sa iba't ibang uri ng spell. Nagbago ang ekspresyon ni Wang Lin at mabilis na umatras. Ang laman at dugo ay mabilis na nawawala sa ilalim ng Sundered Night, ngunit may mga piraso pa ring dumaan. Habang iniiwasan niya, 3 piraso ang tumama sa kanyang katawan. Sa kanyang dibdib, kanang binti, at kaliwang braso. Matinding sakit ang dumating mula sa kanyang katawan at ang gintong liwanag ay kumislap mula sa mga bahaging iyon na parabang sinusubukang sunugin ang kanyang katawan. Ito ay nangyayari dahil nagising siya ng maaga at hindi pa niya na-absorb ng sapat ang dugo ng Celestial Ancestor. Kasunod ng kanyang laman at dugo, ang kanyang mga buto ay guguho. Kung siya ay makakaligtas, siya ay makakumpleto ng Return to the Ancestral Origin spell at ang kanyang katawan ay ma-reform ng gintong liwanag. Wang Lin, hindi na tayo makakapaghintay pa, kailangan natin gamitin ang buong lakas natin. Kailangan natin siyang supilin bago pa niya makumplito ang spell o mamatay upang mailipat ko ang kapangyarihan sa iyo. Ang mga salita ng Imperial Teacher ay mahina at puno ng pangamba. Inangat niya ang kanyang kamay at ang mga maliliit na liwanag na tao ay nagsimulang lumitaw sa kanyang palad. Muli niyang kinagat ang dulo ng kanyang dila at, nang umaatungal, ang kanyang katawan ay mabilis na nabulok na parang siya ay mamamatay na. Samuka siya ng isang bibig ng dugo na naging isang lalaking gawa sa dugo. Lahat ng maliliit na tao na gawa sa liwanag ay sumugod papunta sa lalaking gawa sa dugo. Ang lalaking gawa sa dugo ay nagbigay ng malakas na aura at binuksan ang kanyang mga mata.
Wala nang matinding titig, kundi kalmado habang siya ay sumugod patungo kay Ming Dao. Ang katawan ng Imperial Teacher ay nanginginig at ang kanyang paghinga ay naging magaspang. Ang kanyang mukha ay labis na mapatla at ang kamatayan ay bumabalot sa kanyang katawan. Nakita ni Wang Lin ang kalagayan ng Imperial Teacher, kinagat niya ang kanyang mga ngipin at pinaga niya ang kapangyarihan ng Heavenly Bull Soul Armor sa kanyang lurok. Ang kanyang buhok ay gumalaw ng walang hangin habang ang kanyang Ancient Dao at Celestial na pagsasanay ay nagsanib at naghagis siya ng isang suntok patungo kay Ming Dao. Ang suntok na ito ay ang lurok ng kapangyarihan ni Wang Lin. Nang ipako niya ang suntok, 79 na after images ang nagsanib kasama ang kanyang orihinal na katawan at sumabog patungo kay Ming Dao. Ang katawan ni Ming Dao ay yumanig at ang katawan niya ay naging parang kalansay. Ang natirang laman at dugo ay sumabog muli. Ngayon, ang katawan ni Ming Dao ay puro mga buto na. Ang mga buto ay ganap na itim, ngunit may isang bola ng gintong liwanag na kasing laki ng isang kamao na patuloy na naglalabas ng walang katapusang gintong liwanag sa loob niya. Ito ang minana niya mula sa Celestial Ancestor. Ang kapangyarihan ng pagsabog ng laman at dugo ay hindi kayang pigilan ng lalaking gawa sa dugo na nabuo mula sa buhay na puwersa ng Imperial Teacher o ang spell na nabuo gamit ang Heavenly Bull Armor ni Wang Lin. Ang mga tunog ng kidlat ay umalingaw, at si Ming Dao ay mukhang hindi na kayang tiisin pa. Ngunit, sa sandaling iyon, isang umatungal na nagmula sa kaluluwa ang umalingaw sa buong mundo mula sa kalansay na katawan ni Ming Dao. Hindi ko kayang sumuko. Habang umalingaw ang kanyang divine sense, dalawang gintong apoy ang nagsimulang magliyab sa kanyang mga butas ng mata, ngunit isang saglit lamang, ang apoy ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagkalunod. Ang mga bitik ay lumitaw sa kanyang mga buto at mabilis silang gumuho. Ang sandali na gumuho ang lahat ng kanyang mga buto, isang hindi maipaliwanag na shockwave ang kumalat mula sa kanya bilang sentro. Ang malakas na puwersa ay nagdulot kay Wang Lin ng matinding pakiramdam ng panganib sa buhay o kamatayan. Hindi kalayuan, ang malalabong mata ng Imperial Teacher ay kumislap ng kaunting nakatagong kasiyahan. Ginamit niya ang huling bahagi ng kanyang buhay, kaya't ang kanyang katawan ay gumuho tulad ng kanyang sumpa. Kasabay nito, isang sinag ng maltong liwanag ang lumipad patungo kay Ming Dao. Kabanata 1989 siya, si Lian Yunju. Ang epekto mula sa pagsabog ng mga buto ni Ming Dao ay tumama patungo sa Imperial Teacher, ngunit karamihan nito ay tumama kay Wang Lin. Mula sa malayo, ang bagyong ito ay tila isang dambuhalang bibig na handang lamunin si Wang Lin. Ang epekto na naglalaman ng lakas ng Celestial Ancestor ay nagdulot kay Wang Lin ng isang krisis sa buhay at kamatayan. Hindi siya makaiiwas, at mahirap itong pigilan, ngunit ang mga mata ni Wang Lin ay nagpakita ng isang matibay na tingin. Sa kritikal na sandali, siya ay sumigaw. Heavenly Bull, Soul Collapse. Ang Heavenly Bull Soul Armor na matagal nang kasama ni Wang Lin ay biglang bumagsak. Ang mga piraso nito ay naging isang vortex sa paligid ni Wang Lin at bumuo ng isang dambuhalang Heavenly Bull sa paligid niya. Ang mga kalabog na tunog ng kidlat ay umalingaw habang ang mga sumabog na buto ni Ming Dao ay tumama sa Heavenly Bull. Ang nakakagulat na tunog ay nagdulot ng mga echo na bomb-alot sa buong mundo. Samuka si Wang Lin ng dugo at umatras. Ang dambuhalang Heavenly Bull sa paligid niya ay nagpapakita ng mga senyales ng pagkalusaw ngunit nandoon pa rin ito. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap habang nakatingin siya sa harapan. Nakita niya na sa lugar kung saan naglaho si Ming Dao, may isang gintong bola ng liwanag. Ang bola ay nagbigay ng maliwanag na liwanag, at ang anino ng isang figure ay mabilis na bumuo. Ang figure ay malabo ngunit nagbigay ng nakakagulat na presyon, at mula sa itsura nito, mukhang si Ming Dao na muling bubuo ng kanyang katawan. Sunod sa kanyang laman at dugo, ang kanyang mga buto ay babagsak. Kung makakayanan niya, tatapusin niya ang Return to the Ancestral Origin spell at ang kanyang katawan ay bubuo muli ng gintong liwanag. Ang mga naunang salita ng Imperial Teacher ay umalingaw sa isipan ni Wang Lin. Kumurot ang mga mata ni Wang Lin at magtutok na siya para sumugod nang biglang bumalik sa kanyang isipan ang matandang boses ng Imperial Teacher. Wang Lin, gagamitin ko ang aking buhay upang ibigay sa iyo ang mana. Magsasakripisyo ako para lang hilingin na alisin mo ang selyo sa aking angkan. Si Ming Dao ay nakayanin na ang sakit para sa iyo. Pinagdadali nito ang iyong pagkakataon na makuha ang mana. Ang liwanag ng kaluluwa ng Imperial Teacher ay humiwalay mula sa kanyang katawan. Ang malamlam na tinig na handa ng mamatay ay sumapantaha kay Wang Lin. Ang liwanag ng kaluluwa ay mabilis na dumating at tumama sa shockwave na nilikha ng mga buto ni Ming Dao. Ang liwanag ng kaluluwa ay agad na dumaan sa shockwave at umabot sa ginagawang gintong figure. Ang liwanag ng kaluluwa ay agad na pinalibutan ang figure ng 7 beses at patuloy pang umuusad. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at hindi niya pinansin ang mga salita ng Imperial Teacher. Kinumpul niya ang kanyang kamao at ang gumuho ng Heavenly Bull Soul Armor ay nagtipon sa kanyang kamay.
Sa isang iglap, nawala ang bagyong paligid niya at ang anino ng Heavenly Bull na malapit ng gumuho ay nagtipon sa kamao ni Wang Lin bago siya magpi-punches. Sa isang suntok na ito, ang Heavenly Bull Soul Armor na nakabalot sa katawan ni Wang Lin ay nagbasag, ngunit ang suntok na ito ay napakabilis. Nagdala ito ng isang nakakapinsalang lakas at agad na tumama sa ghostly shadow na binuo ng Imperial Teacher at sa gintong anino. Hindi. Isang malungkot na mensahe mula sa Divine Sense ang dumating mula sa liwanag ng kaluluwa. Ang suntok ni Wang Lin ay naglalaman ng huling lakas mula sa Heavenly Bull Soul Armor. Lumikha ito ng isang epekto na dumaan sa 8 patong ng ghostly light at tumama sa gintong anino. Sa angkan ng Celestial, wala kang kaysa na maaasahan ko. Kung ang sinasabi ng Imperial Teacher ay totoo o isang kasinungalingan, hindi na ito inintindi ni Wang Lin. Alam lamang niyang ang Imperial Teacher ay kalahok sa massacre sa mahabang kalsada. Kung hindi bumaba ang kanyang Slaughter Avatar, tiyak ay namatay na siya. Sa kanyang puso, mayroon din siyang hinala. Bagaman hindi niya kayang tiyakin kung totoo ito o hindi, isang pagkakataon lamang ang matutuklasan ito at magbabalik ang lahat sa isang kasinungalingan. Ang huling lakas ng Heavenly Bull Soul Armor ay tumama sa gintong anino. Isang tunog ng kidlat ang umalingaw sa buong mundo at ang gintong anino ay direktang gumuho. Habang nagaganap ang proseso ng pagkonsentrado, ito ay nasa pinakamahina nitong punto, at ito ay isang kritikal na oras kung saan hindi ito makakatiis ng labis na lakas. Sa mga sandaling ito, gumuho ang gintong anino, ngunit ang gintong liwanag mismo ay hindi nasira. Tumangis ito patungo sa langit. Ang liwanag ng kaluluwa na bumuo mula sa katawan ng Imperial Teacher ay hindi nawala kundi muling bumuo sa Imperial Teacher. Nang lumitaw siya, ang kanyang mukha ay puno ng galit at sakit. Ang kanyang mga kamay ay nag-form ng seal at tinutok ang lupa. Celestial Ancestor. Ang aking angkan ang nakatagpo ng iyong ulo. Habang tinutok ng Imperial Teacher ang lupa, ang bundok na tila ulo ng Celestial Ancestor ay gumalaw. Malalaking bato ang bumagsak at ang buong bundok ay sumabog sa harapan ng naguguluhang si Wang Lin. Nang sumabog ang bundok, isang dambuhalang gintong liwanag ang lumabas mula dito. Pagkatapos mabuwag ang bundok, nakita ni Wang Lin ang isang bagay sa loob. Huminto ang kanyang paghinga at ang kanyang katawan ay nanginig. Puno siya ng hindi makapaniwalang takot. Ang bagay sa loob ng bundok ay isang ulo. Isang ulo na may sukat na 100 talampakan ng haba, nakapikit ang mga mata at may itim na buhok. Nang lumabas ang ulo, isang nakakagulat na presyon ang kumalat. Sa ilalim ng presyon, naramdaman ni Wang Lin ang ilusyon na ang kanyang katawan ay pinipigil at ang kanyang kaluluwa ay mawawala. Ang ulo ay dumudugo mula sa mga butas nito, ngunit malinaw ang kanyang itsura. Noong si Wang Lin ay sumisipsip ng Earth Fire Vein sa Heavenly Bull Continent, nakita niya ang taong ito na nagsil sa Heavenly Bull. Sa Empyrean Trial, nakita niya ang anino ng taong ito. Sa palasyo, nakita niya ang estatwa ng taong ito. Paulit-ulit niyang narinig ang tungkol sa taong ito sa mga nakaraang ilang daang taon. Narinig pa niya ang tunay na pangalan ng taong ito sa Donglin Pool. Siya ang ninuno ng Celestial Ancestor, ang ninuno ng buong Celestial Clan. Ang alamat na pinakamalakas na kasapi ng Celestial Clan. Isang beses na niyang sinelyuhan at pinigil ang 72 banyagang kaluluwa upang buuin ang kasalukuyang 72 kontinente. Siya rin ang lumikha ng Empyrean Trial at nag-iwan ng isang test ground para sa mga susunod na henerasyon. Siya ang Celestial Ancestor, siya ay si Lian Yunju. Ang ulo ng Celestial Ancestor, ang ulo ni Lian Yunju. Ang ulo na ito ay lumabas mula sa gumuho na bundok at dahan daw ang tumaas sa ere. Ang sugat sa kanyang leeg ay hindi pantay, parang may pumuwersa upang tanggalin ang kanyang ulo mula sa kanyang katawan. Ang dugong dumadaloy mula sa mga butas ng ulo ay gintong kulay, ngunit dahil sa matagal na panahon, naglalaman ito ng mga pahiwatig na may bahid na purple. Walang sakit sa kanyang mukha, parang natutulog lamang siya. Ang sandaling nakita ni Wang Lin ang ulo, ang kanyang isipan ay dumagundong na parang libu-libong kidlat na sumabog sa kanyang utak, na nagdulot ng labis na pagkagulat sa kanya. Si Wang Lin ay maraming hinuha tungkol sa Celestial Ancestor, at sa loob ng Celestial Clan, maraming iba't ibang bersyon ng kwento tungkol sa pagkawalan ng Celestial Ancestor. Inisip ni Wang Lin na ang Celestial Ancestor ay umalis mula sa Immortal Astral Continent. Inisip din niya na ang Celestial Ancestor ay nagdadaan ng mahigpit na pagsasanay sa isang lugar, at inisip din niya na maaaring patay na ang Celestial Ancestor. Ngunit nang personal niyang nakita ang ulo ng Celestial Ancestor, ang pagkabigla at takot na naramdaman niya ay hindi kayang palitan ng mga hinuha. Sino ang pumatay sa Celestial Ancestor? Ang puso ni Wang Lin ay nanginginig. Ang nakita niyang ito ngayon ay tila nagbukas ng pinto sa sinaunang nakaraan ng Celestial Clan. Ano ang nangyari noong panahong iyon? Kung patay na ang Celestial Ancestor, paano na ang Ancient Ancestor? Ang lahat ng mga pag-iisip na ito ay dumaan sa isipan ni Wang Lin ng mabilis.
Ang liwanag ng kaluluwa na bumuo mula sa Imperial Teacher ay nagbigay ng isang sigaw matapos makuha ang ulo ng Celestial Ancestor. Pumikit siya, pagkatapos ang kaliwang kamay niya ay tinakpan ng kanyang kaliwang mata at ang kanang mata ay biglang bumukas. Ang ulo ng Celestial Ancestor ay tila naaapektuhan ng kanya. Nang binuksan ang kanang mata ng Imperial Teacher, ang kanang mata ng ulo ng Celestial Ancestor ay binuksan din. Ang kanang mata nito ay parang isang butas walang kulay. Nang buksan niya ang kanyang kanang mata, ang mabilis na umaakyat na gintong liwanag ay huminto at nagtakda ng direksyon patungo sa ulo ng Celestial Ancestor. Agad itong nawala sa kanang mata. Hindi nagtagal, ang Imperial Teacher na nabuo mula sa liwanag ng kaluluwa ay galit na tiningnan si Wang Lin at pagkatapos ay tinutok siya. Nagbigkas siya ng isang komplikadong orasayon na hindi malinaw na narinig ni Wang Lin. Ang mukha ni Wang Lin ay agad na naging mapatla at siya ay umatras ng walang pag-aalinlangan. Ngunit, habang tinutok ng Imperial Teacher ang kanyang daliri, isang dambuhalang gintong liwanag ang lumabas mula sa kanang mata ng Celestial Ancestor. Agad na naramdaman ni Wang Lin ang isang napakalakas na puwersa na humihila sa kanya, at hindi niya ito kayang pigilan, kaya siya ay kusang nahila papasok sa kanang mata ng Celestial Ancestor. Sa sandaling siya ay nalunod papasok sa kanang mata ng Celestial Ancestor, ang Imperial Teacher ay napalibutan ng siyam na liwanag ng kaluluwa at nagmadaling pumasok sa kanang mata ng Celestial Ancestor kasunod ni Wang Lin. Hindi mo pinansin ang mga payo ng matandang ito at nakialam ka sa plano ko. Ngayon, ang planong may 70% na tsansa ng tagumpay ay naging 30% na lang. Karapat-dapat kang mamatay. Talagang nais ng matandang ito na makuha mo ang mana ng Celestial Ancestor. Gagamitin ko ang lakas nito upang pigilin ang iyong isipan para mapossess ko ang iyong isipan pagkatapos mong makuha ito. Ngunit pagkatapos kong matapos ang plano ko, bibigyan kita ng pagkakataon na mabuhay. Kapag ipinag-alay mo ang iyong kaluluwa sa loyalty, papayagan kita na maging tagapangalaga ng Just Flame ng aming angkan. Ngunit ngayon, nagbago ang isip ng matandang ito. Lahat ng ito ay dahil sa iyong sariling ginagawa. Huwag mong sisihin ang matandang ito dahil hindi tinupad ang kanyang pangako. Matagal nang naghintay ang matandang ito at hindi makaalis mula sa lugar na ito. Hindi ko rin natagpuan ang tamang tao na ma-pose, ngunit ang iyong pagdating ay nagbigay sa akin ng pagkakataon. Ang iyong katawan ay sobrang angkop para sa matandang ito. Papayagan ka ng matandang ito na kumpletuhin ang mana. Kapag nakuha mo na ang pagsasanay ng Celestial Ancestor, magiging kapareho lang ng sa akin ang pagsasanay ng Celestial Ancestor. Kabanata 1990 ay release si Dao Wang. Bawal na palasyo ng lungsod ng mga ninuno. May isang malaking butas sa langit na naglalabas ng mahina at banayad na liwanag. Isang ulo na may taas na 100 talampakan ang lumulutang sa pagitan ng 8 bundok sa ibaba. Ang ulo ay nakalutang sa hangin nang hindi gumagalaw. Gayunpaman, ang kanang mata nito ay nakabukas at may kaunting liwanag. Nananatili itong maulap, at ang liwanag na ito ay parang isang vortex na mabilis na umiikot sa loob ng kanang mata ng Celestial Ancestor. Habang umiikot ang liwanag, may isang malabong anino sa loob. Ang aninong ito ay si Wang Lin. Ang kanang mata ng Celestial Ancestor ay parang isang ibang mundo. Si Wang Lin ay may mga mata na nakapikit habang lumulutang siya sa madilim na mundong ito. Ang lugar na ito ay walang laman at puno ng aura ng kamatayan. Ang buhok ni Wang Lin ay mabilis na nagbabalik-balik mula sa puti at itim na buhok. Hindi siya tila nakakapansin ng pagbabagong ito, at ang kanyang mga mata ay nakapikit. Sa loob ng kanyang katawan, ang gintong liwanag ay dahan-daang nawawala, parang dumadaan sa kanyang balat. Ang gintong liwanag ay mahina, para bang maaari itong maglaho anumang oras. Si Wang Lin ay tila kalmado sa loob ng gintong liwanag, parang natutulog at hindi nakakaramdam ng anuman. Hindi tiyak kung gaano katagal ang lumipas ng ang gintong liwanag sa loob ng katawan ni Wang Lin ay naging mas maliwanag at kumalat palabas. Sa loob ng kanyang katawan, may isang mana at isang pag-aari, isang pagpipigil at isang pag-aalsa. Ang hitsura ni Wang Lin ay normal, ngunit sa loob ng kanyang katawan, may isang bola ng gintong liwanag. Ang bola ng liwanag na ito ay naglalaman ng kapangyarihan ng Celestial Ancestor at naglalabas ng gintong liwanag na kumakalat sa katawan ni Wang Lin. Binabago nito ang kanyang laman, dugo, at mga buto upang maging angkop para sa pag-iral ng gintong liwanag na ito. Ang gintong liwanag ay sobrang lakas. Naglalabas ito ng aura na kumokontrol sa lahat ng buhay at maaaring magpabaliw sa isang tao. Ang aura na ito ay malakas na sapat na kahit hindi sinusubukang magposes ng Imperial Teacher, ang mana na ito ay sapat na upang gawing baliw si Wang Lin ng walang kamalayan. Ang mapang-abusong gintong liwanag ay agad na winasak ang anumang pagtatangka ni Wang Lin na magpumiglas. Ganap nitong inookupahan ang kanyang mga braso at bumabalot sa kanyang katawan. Gayunpaman, may isang bahagi sa katawan ni Wang Lin na hindi kayang baguhin ng gintong liwanag, gaano man ito kalakas na pumasok. Iyon ay ang lugar kung saan naruroon ang dugong kaluluwa ng Ancient Ancestor.
Ang dugong kaluluwa ng Ancient Ancestor ay katulad ng mana ng Celestial Ancestor, kaya hindi kayang gawin ng gintong liwanag ang marami. Gayunpaman, kakaunti lang ang dugong kaluluwa, kaya hindi ito kayang kumalat upang makipaglaban. Dahil dito, hindi nagtagpo ang dalawang panig. Pagkatapos na supilan ng gintong liwanag ang kanyang katawan, magagamit ko ang pormasyong ito upang supilan ang kanyang kaluluwa at sanhi ng pagkabasag nito. Pagkatapos, madadala ko na ang kanyang katawan. Ang mga pagninilay ng Imperial Teacher ay umalingongaw sa katawan ni Wang Lin. Patay na ang kanyang katawan at mayroon lamang siyang isang piraso ng Divine Sense sa katawan ni Wang Lin. Alam niyang hindi magiging madali ang pag-ukupo sa katawan ni Wang Lin, kaya ginamit niya ang pagsasanay ng Celestial Ancestor bilang pain. Ang layunin nito ay gamitin ang kapangyarihan ng mana ng Celestial Ancestor upang alisin ang paglaban ni Wang Lin. Papayagan nito ang katawan ni Wang Lin na makuha ang pagsasanay ng Celestial Ancestor at pagkatapos ay magiging ligtas itong sakupin. Ang gintong liwanag ay umuokupa sa bawat bahagi ng katawan ni Wang Lin, maliban sa lugar kung saan naruroon ang dugong kaluluwa at ang ulo. Ang gintong liwanag mula sa katawan ni Wang Lin ay sobrang liwanag na kitang-kita mula sa labas. Malinaw na makikita ang mahina, gintong liwanag na nagmumula sa kanang mata ng Celestial Ancestor. Habang kumakalat ang gintong liwanag, para bang nakakuha ng bahagyang buhay ang ulo ng Celestial Ancestor. Ang katawan ni Wang Lin ay labis na kakaiba. Naglalaman ito ng aura ng Ancient Ancestor. Ang aura na ito ay hindi maaaring burahin. Ngunit maaari itong isil upang hindi makialam sa mga plano ko. Ang iniisip ng Imperial Teacher. Pagkatapos, ang gintong liwanag sa katawan ni Wang Lin ay nagtipon sa paligid ng dugong kaluluwa. Kahit hindi nito kayang burahin ang dugong kaluluwa, hindi na ito magiging sagabal sa pag-ukupa ng Imperial Teacher. Naukupo ko na ang katawan, kaya ang susunod ay ang ulo. Pagkatapos kong okupahan ang ulo, maaari ko nang supilan ang kanyang kaluluwa. Ang Imperial Teacher ay labis na nasasabik. Nararamdaman niyang kumalat ang gintong liwanag sa mga alon patungo sa leeg ni Wang Lin matapos isil ang dugong kaluluwa. Ang katawan ni Wang Lin ay nanginginig, at pagkatapos ay napuno ng gintong liwanag ang kanyang ulo at kumalat mula sa kanyang mga butas. Ang gintong liwanag ay kumalat sa buong ulo ni Wang Lin at ginamit ang kakaibang, mapang-abusong lakas nito upang pumutok ang anumang proteksyon na inilagay ni Wang Lin. Ganap nitong inookupahan ang ulo at katawan ni Wang Lin. Matapos itong ganap na sakupin ang katawan ni Wang Lin, ang gintong liwanag ay kumikislap ng maliwanag. Dahil dito, kumislap ang kanang mata ng ulo ng Celestial Ancestor. Supilan ng kaluluwa. Agad na lumitaw ang Imperial Teacher at ginamit ang gintong liwanag na nagsusupol sa katawan ni Wang Lin upang hanapin ang kaluluwa ni Wang Lin. Sandali lamang, naramdaman niyang mahina ang pag-alon ng kaluluwa sa loob ng katawan ni Wang Lin. Nagmadali siyang lumapit ng puno ng kasiyahan. Ang lahat ng bagay na umiiral ay maaaring maging wala dahil sila'y umiiral. Kaluluwa, maging wala. Nang umalangaw-ngaw ang mga salita ng Imperial Teacher, agad na naglaho ang kaluluwa ni Wang Lin at tumigil sa pag-iral. Ha, napakabangis, wala ni isang alaala ang natira, dapat dahil ang gintong liwanag mula sa mana ng Celestial Ancestor ay sobrang lakas at ang kaluluwa ni Wang Lin ay naging sobrang hina kaya't natibag ito ng isang pindot. Walang kaluluwa, ang katawan ay parang isang patay na tao, ngunit sa sandaling ito, kumalat ang Divine Sense ng Imperial Teacher sa loob ng gintong liwanag upang kontrolin ang katawan ni Wang Lin. Sa sandaling makontrol niya ang katawan ni Wang Lin, binuksan ni Wang Lin, na natatakpan ng walang katapusang gintong liwanag, ang kanyang mga mata. Ang gintong liwanag mula sa kanyang mga mata ay mas maliwanag pa. Gayunpaman, ang kasalukuyang Wang Lin ay hindi ang kanyang sariling kamalayan, kundi pag-aari na ng Imperial Teacher. Success! Si Wang Lin ay matalino hanggang sa dulo at laging nagdududa sa matandang ito. Hindi siya nakipagtulungan, ngunit ngayon, sa ilalim ng kapangyarihan ng mana ng Celestial Ancestor, siya ay nakuha pa rin ng matandang ito. Ang katawan na ito ay sobrang lakas. Maaari nitong linangin pa ang mas maraming kapangyarihan ng Just Flame. Ang Imperial Teacher ay puno ng kasiyahan matapos sakupin si Wang Lin at piniga ang kanyang kamao. Sayang, hindi kumpleto ang mana, ngunit ito lang ang unang hakbang. Ngayon ang ikalawang hakbang. Kapag nagtagumpay, ang aming angkan ay makakawala mula sa pagkakaalipin ng Celestial Ancestor at makakamtan ang kalayaan. Matagal ko nang hinintay ang araw na ito. Walang anuman sa mundong ito ang mas mahalaga kaysa kalayaan. Para sa aking angkan, kahit na masira ako, handa akong gawin ang lahat. Ang mga mata ng Imperial Teacher ay puno ng kasiyahan ngunit may kalungkutan din. Nakita niya ang mga alaala ng nakaraan, ng lahat ng mga kasapi ng kanyang angkan na may tadhana na natutukoy mula pa nang sila'y ipanganak. Wang Lin, huwag mong sisihin ako, ang Imperial Teacher ay huminga ng malalim, ngunit ang mga mata niya ay kumislap ng maliwanag bago lumitaw ang isang desisyong matatag. Hindi siya umalis sa kanang mata ng Celestial Ancestor. Nasa loob pa rin, itinataas niya ang parehong mga kamay upang gumawa ng isang seal.
Ang gintong liwanag na nagmumula sa kanyang katawan ay nagbago ng malaki. Ang gintong liwanag sa paligid ng kanyang katawan ay lumakas ng 10 beses, 100 beses, 1,000 beses, 10,000 beses. Kumalat ito na parang apoy, at ang lahat ng pagsasanay ng Celestial Ancestor sa katawan ni Wang Lin ay mabilis na sumabog. Sa ilalim ng gintong liwanag na ito na 10,000 beses ang lakas, ang katawan ni Wang Lin ay parang araw na nagbigay liwanag sa buong mundo sa loob ng madilim na kanang mata. Ang mata na ito ay ganap ng naging maliwanag at hindi na madilim. Ang napakaliwanag na liwanag sa kanang mata ng Celestial Ancestor ay bumalot sa bawal na palasyo. Sa sandaling ito, ang kanang mata ng bungo ay kumislap ng maliwanag. Isang nakakagulat na tanawin ito, na parang ang bungo ay muling nabuhay. Pakaliwa mata. Ang Imperial Teacher na nag-okupa sa katawan ni Wang Lin sa kanang mata ng Celestial Ancestor ay gumawa ng seal at nagsimulang magdasal ng mga komplikadong orasayon. Habang umalingaw-ngaw ang dasal, ang kaliwang mata ng Celestial Ancestor ay biglang bumukas. Ang kaliwang mata ay malabo at puno ng kamatayan. Ganap itong naiiba mula sa kanang mata na ngayon ay puno ng gintong liwanag at buhay. Sa sandaling binuksan ng Celestial Ancestor ang kaliwang mata, isang malakas na puwersa ng pagsuso ang hamatak patungo sa langit, patungo sa lugar kung saan lumitaw ang butas. Kasabay nito, narinig ang tunog ng pagkabasag. Sa labas ng gumuho na pool, ang baliw na nakatali ng 9 na mga kadena ay hinihila pababa patungo sa gumuho na pool ng dugo ng puwersa ng pagsuso. Narinig ang tunog ng pagkabasag ng mga kadena nang umabot sila sa kanilang limitasyon at hindi na nila kayang tiisin. Sa katotohanan, ang puwersa ng pagsuso ay hindi humihila sa mga kadena, kundi ang baliw na nakatali sa mga kadena. Hinihila ng baliw ang mga kadena patungo sa gumuho na blood pool. Nang siya'y makarating ilang talampakan lang, hindi na sapat ang haba ng mga kadena, at ilang sandali pa, ang mga kadena na nahirapan si Wang Lin na sirain ay nagbasag. Ang natitirang 6 na kadena ay tumagal lamang ng ilang sandali bago sila lahat gumuho. Matapos mabasag ang lahat ng mga kadena, ang katawan ng baliw ay hinihigop sa gumuho na blood pool ng malakas na puwersa ng pagsuso. Naging isang sinag ng gintong liwanag ito at dumaan direkta patungo sa kaliwang mata ng Celestial Ancestor. Sa isang kisap mata, ang katawan ng baliw ay pumasok at nakain ng kaliwang mata ng Celestial Ancestor tulad ni Wang Lin. Sa sandaling iyon, ang malabong katawan ng baliw ay lumitaw sa kaliwang mata. Nagbigay ang kanyang katawan ng mas malakas na gintong liwanag na tumagos sa kaliwang mata. Dahil dito, parehong bumukas ang mga mata ng Celestial Ancestor at nagbigay ng walang katapusang gintong liwanag, para bang talagang nabuhay siya muli. Celestial Ancestor, magsalita. Pakawalan mo ang seal ng aming Dawang clan. Ang sigaw ng Imperial Teacher na puno ng kasiyahan, ngunit hindi niya napansin na sa isang nakatagong bahagi ng katawan, ang kaluluwa ni Wang Lin ay malamig na pinagmamasdan ng lahat mula sa heaven-defying being. Sa mga salita ng Imperial Teacher, kumislap ang mga mata ng Celestial Ancestor at unti-unting bumukas ang kanyang nakasarang bibig. Isang sinaunang boses na katulad ng boses ng Imperial Teacher ang lumabas. Pakawalan si Dao, Wang, ang boses ay umabot sa tainga tulad ng isang malakas na tunog ng kulog.